Spoiled brat na dalaga, nagpanggap na trabahador sa plantasyon. Nilait at hinusgahan ang kanyang pagkatao. Hindi nila alam, siya pala ang nagmamay-ari ng plantasyon at may nobyong congressman. George, kaya mo ba? Tanong ng matalik ko na kaibigan nang makita akong ilang beses akong natumba dahil sa kalasingan. Sumenyas ako na tumahimik siya dahil nasa labas kami ng bahay at ayokong makita ng daddy ko na ganito ang itsura ko ngayon. Malamang grounded ako ng isang buwan. Ayoko naman mawala ang magandang buhay ko. Lahat ng cards pati sasakyan ko ay siguradong ipagbabawal niya na gamitin ko. Kaya ko na to, thanks Bea. Mahinang tugon ko at hinalikan ng pisngi niya. Umaktong nandidiri pa ito ngunit tumatawa naman kapag natutumba ako. Isa nga siyang totoong kaibigan at nakaya niya akong pagtawanan. Si Bea ang matalik na kaibigan ko at magkasosyo rin ang pamilya namin sa negosyo. Siya ang nagatid sa akin pauwi ng muntikan na akong mabastos kanina. Walang hiyang lalaking yon, parang hindi nakakita ng magandang babae sa buong buhay niya. Paika-ika akong humakbang papasok ng bahay at laking pasasalamat ko nang walang ilaw kaya nakahinga ako ng maluwag. Baka tulog na si Dad at Rain na bunsong kapatid ko na babae. Hindi rin naman mahirap sa akin ang pasikot-sikot sa bahay na ito kahit na masyadong malawak at malaki ito dahil sa tagal ko ba namang ginagawa to. Malamang matatandaan ko talaga. Buti na nga lang at kakampi ko sa buhay tong si Rain. Kaya nga lang panay hingi ng regalo sa akin. Kinapkap ko ang cellphone sa aking maliit na bag at pinailaw ito nang mahagilap ko ang hagdan papunta sa aking kwarto ay parang nanalo ako sa loto. Ito talaga ang pinakamasayang araw ko kapag hindi ako nahuhuli ni Daddy. Naglalakwat siya gabi-gabi. Kaya malakas ang loob ko na sulitin ito hanggat gusto ko dahil maingat naman ako. Isa pa napakatalino ko kaya. Akmang pahakbang na sana ako ng hagdan nang biglang lumiwanag ang buong paligid ng bahay. Sa sobrang liwanag ay kita ko na ang itsura ko sa bawat salamin ng bahay. Patay, ibig sabihin may tao. Natigilan ako at dahan-dahang napalingon sa lamesa na kinakain namin nang marinig ko ang ingay mula roon. Daddy? Nauutal na tanong ko. Nakita ko si Daddy na nakataas ang kilay habang nakatingin sa itsura ko. Sumisip-sip ito ng tasa at sa kabila naman ay ang nakabukas niyang laptop. Walang oras na hindi nagtatrabaho si Daddy. Anumang oras, anumang lugar, o kahit saan man siya pumunta, simula nang mamatay si Mami, kahit na matagal na yon nilaan niya lahat ng oras niya sa trabaho. Georgina, kailan ka pa natutong umalis nang hindi nagpapaalam sa akin? Galit na tanong nito. Di sa oras ng gabi ka kung umalis ha. Minsan maaga ka na kung umuwi. Gawain ba yan ng matinong babae? Napayuko ako dahil nahuli ako ni Daddy. Kahit kailan, hindi naman ako pasaway sa kanya. Kaya natatakot ako na baka kung anong isipin nito sa akin. Ayokong maghirap. Hindi ko makakaya kung sakaling pagbabawalan niya ako sa lahat ng gusto ko. Dad, wala naman ako dito parati para pagbintangan ako ng ganyan. Sagot ko. Huwag mo akong suwayin at pagsabihan. Georgina, nilagyan ko ng CCTV ang bahay na to. Kaya kahit wala ako ay bantay sarado kayo sa akin. Ngayon, paano mo ito lahat maipapaliwanag sa akin? Inaabuso mo ba ang mga bagay na kung anong meron ka? Hindi makapaniwalang tanong nito. Ano ito? Turo niya sa mga nakasobre bago ibagsak ito sa ibabaw ng mesa. Bagsak ka sa dalawang major subjects mo. At pinapatawag pa ako ng dinyo dahil nakipag-away ka sa kaklase mo. Georgina, ano bang nangyayari sa'yo? Hindi ka ba nahihiya sa mami mo? Sa kapatid mong si Rain? Uminit ang sulok ng mga mata ko nang banggitin niya si Mami. Tama naman kasi si Daddy. Kung nabubuhay lang sana ngayon si Mami, edi sana hindi ako maghihirap ng ganito. Edi sana meron akong mapagsasabihan ng mga bagay na kinakaharap ko. I'm sorry, Dad. Nagkaproblema lang po. Hindi niya ako pinatapos at dismayadong hinilot ang sentido. Ano pa bang problema mo, Georgina? Nagkulang ba si Daddy sa'yo?
Alam mo yung buhay na meron ka ngayon ay hinahangad ng marami kaya dapat huwag mong sayangin lahat ng paghihirap namin ng mami mo. Magtatapos ka na ngayon ng kolehiyo pero binagsak mo pa talagang ilang grades mo. Mahahabol naman yan, Dad. Magbabago naman na ako ngayon. Sabi ko na parang nagmamakaawa na pagbigyan ako. Alam mo, tama na to. Ilang beses na kitang nahuli na wala dito gabi-gabi. Hindi ko alam kung anong gagawin sa'yo at natatakot na rin ako na baka susunod ay mahulog ka dyan sa bisyo mo. Kaya mas mabuti na mailayo kita dyan sa mga barkada mo ng mas maaga. What? Daddy, huwag mong sabihin na grounded ako. Okay lang sa akin na pagbawalan mo ako. Kahit hindi na ako lumabas ng bahay. Promise, Dad. Huwag mo lang alisin ang cards ko pati kotse ko, Dad. Pagmamakaawa ko pero hindi pa rin nakatingin si Daddy. Hindi niya ako pinapakinggan. Maya-maya lang, nagdial ito ng telepono. May kinausap ito ngunit hindi ko marinig. Sa susunod na araw, Mana. Sige, pakihanda na lang ang lahat dyan. Sabi ni Daddy na parang nagbibigay ng utos. Nakausap ko ang isang ginang na pinagkakatiwalaan ko sa ating dating plantasyon ng mantika. Naalala mo bang lupa na taniman ng nyog? Tanong sa akin ni Daddy. Yes, Dad. Hindi po ba't probinsya yun ni Mami? Ano pong balak niyo doon? Naguguluhang tanong ko na parang walang ginawang kasalanan. Napatitig lang si Daddy sa akin at alam kong napupuno na siya sa katigasan ng ulo ko. Kinausap ko siya na sa susunod na araw ay mananatili ka doon bilang parusa sa ginawa mo at para magtino ka. Magtatrabaho ka sa ating plantasyon bilang normal na tao. Sa madaling salita, lahat ng gawain doon ay matututunan mo. Seryosong wika ni Daddy sa akin. Tumalikod ito nang makita ang pag-iyak ko. No, Dad. Hindi yan pwede. Hindi mo pwedeng gawin sa akin to. Alam mo na ayoko sa mga probinsya, Dad. Dito ang buhay ko sa Maynila. Nandito ang mga kaibigan ko, si Bea. Paano ng pag-aaral ko? At anong alam ko sa pagtatrabaho doon, Dad? Sarili mong anak kaya mong makita na naghihirap? Hindi ako makapaniwala na kaya mong gawin sa akin to. Galit na tugon ko. Naninikip din ang aking dibdib. Georgina, mahal kita. Ayokong maging mahirap sa iyo ang lahat. Kahit na magalit ka man sa akin ay ayos lang. Ang importante ay maipabuti ko ang kalagayan mo. Hindi ka naman titira doon. Kailangan mo lang itong gawin dahil sa huli ay pasasalamatan mo rin ako. Huwag mong maliitin ang trabaho ng bawat manggagawa sa probinsya. Gusto kong matuto ka sa buhay nang sa ganon ay maintindihan mo ang bawat pagsubok ng buhay. Malambing na wika ni Daddy. Ayoko nga, Dad. Ayoko. Hindi ko to gusto. Ikulong niyo na lang ako kaysa pumunta ako ron. Asik ko. Huwag nang matigas ang ulo mo, Georgina. Kung hindi ka susunod sa gusto ko, ay ikaw ang magpapaaral sa sarili mo. What? Daddy, narinig mo bang sinasabi niyo? I hate you, Dad. Kung saan na nandito lang si Mami. I know hindi niya gusto makita akong ganito. Sana si Mami na lang ang nandito at hindi ikaw. Sigaw ko at patakbong umakyat ng kwarto. What? Bakit naman yan gagawin ni Tito? Gulat na tanong sa akin ni Bea. Tinawagan ko siya at isinumbong ko lahat ng sinabi ni Dad. Hindi ko na mapigil ang pag-iyak ko dahil hindi mawala sa isip ko kung paano ko makakayang mabuhay doon sa probinsya. Anong gagawin ko doon? Magbibiyak ng nyog and worse? Matatanda ang ng mga nagtatrabaho doon. Anong papasyalan ko doon? Palayan? Bukid? O di kaya yung mga hayop? Nagbibiro ba si Dad? Nahuli niya nga ako at ang mas malala pa doon ay nalaman niyang binagsak ko ang 2 major subjects ko. Pati na rin ang pakikipag-away ko kay Roxanne. Inis na sabi ko. Oo, nakipag-away ako sa bruhang babae. Akala ko pa naman mapagkakatiwalaan kaya pala panay ang lapit sa akin kasi may masamang binabalak. At ayun nga nag-cheat sa akin ng boyfriend ko. Pinalitan niya ako kay Roxanne na di hamak mas sexy at maganda naman ako dun. Anong akala niya hahabulin ko siya? Naiinis ako kapag naaalala ko si Gray.
Oo, siya ang dahilan kung bakit nakipag-away ako kay Roxanne. Di bale, marami pa namang lalaki dyan at marami namang patay na patay sa akin. Mas mayaman at pogi dun. Wow, George, hindi mo ako maluloko. Talaga bang makakalimutan mo na yan si Gray? Tanong ni Bea at nanunukso ang boses nito. Anong ibig mong sabihin? Kanina ko pa kaya narinig yung mga sinasabi mo. Magpapatalo ka ba sa isang Roxanne? Ngayon ko lang napagtanto na lumalabas pala sa bibig ko ang laman ng isip ko. Totoo naman, bakit? Hindi ba't halos 2 taon ako nun ligawan? At alam kong maraming umaaligid sa akin ng mga lalaking mas gwapo naman sa kanya. Cheater na nga, user pa. Hindi ako makapaniwala. Ang isang kagaya ko papalitan ng isang cheap na babae. May business din kaya sila Roxanne at Gray? Banat naman ni Bea. Minsan ay hindi ko alam kung sa akin ba kumakampi si Bea o sa mga kalaban. Wala akong pakialam. Tingnan natin kung hindi siya magsisisi. Sasabihin ko talaga sa kanya sa susunod na magkita kami, itong mukhang sinayang niya ang maglalaglag sa kanya. Iritado kong sabi. Ang lupit mo naman, George. Kontrabidang atake mo ah. Pagiliw na komento naman ni Bea na pinandilatan ko ng mata. Mabuti na lang at hindi ko siya katabi kasi baka nakurot ko na ito. Hindi na lang maging supportive sa akin eh. My gosh, sa totoo lang wala akong pakialam kay Gray at Roxanne. Magsama sila hanggat kailan nila gusto. Mas pinuproblema kong maging mahirap. Ate, kailangan mo ba talagang umalis? Hindi ako makapaniwala na magagawa to ni Daddy. Mahal na mahal kita, ate. Tsaka mahal na mahal ka rin nun eh. Sabi ni Rain habang nakatitig sa akin. Nakatingin ako sa mga kasambahay namin na nagpapak ng aking mga gamit at maleta. Iniisip ko pa lang ang unang gabi ko ay baka mabaliw na ako ng tuluyan. Hindi talaga madaan sa mabuting pakiusap si Daddy. Hinihintay ko na lang siya na umuwi. Ang alam ko ay nasa school ko siya at inaasikaso ang mga pinaggagawa ko doon. May gala pa sana kami ni Bea kasama ang mga pinsan niya. Mamimiss ko talaga ang lokong yun. Alam mo, Rain, kung totoong mahal niya ako, hindi niya ako hahayaan na mag-isa ako dun sa malungkot na probinsyang yun. Gagawin niya pa akong alipin dun. Sabi ko, masakit sa damdamin na isipin ang bagay na ito. Alam ko namang mali ako pero hindi ba't sobra naman kung ganito ang parusa niya sa akin. Ilang beses ko nga pala siyang sinuway. Kaya baka nagsisisi na siya na ako ang naging anak niya. Kaya ikaw, Rain, huwag mong susundin ang mga pinaggagawa ko. Dagdag ko. Isang busina ang narinig namin sa labas. Alam kong si Daddy na yon at nagpapahiwatig lang yun na kailangan ko nang umalis. Lumabas ako ng bahay at nakasunod sa akin si Rain. Unti-unti nang pinapasakay ng aming kasambahay ang aking mga gamit sa loob ng kotse. Napatingin ako sa loob ng sasakyan. Hanggang ngayon ay hindi pa rin kami nag-uusap ni Daddy. Masama pa rin ang loob ko sa kanya. Ate, ako na lang ang pipigil kay Daddy. Wika naman ni Rain nang makitang paalis na ako. Huwag na. Sige na, Rain. Kaya ko to. Ayokong maging problema sa bahay na to. Sumunod ka lagi kay Daddy ah. At ikaw na muna ang bahala sa kanya habang wala ako dito. Sabi ko at tipid ng umiti. Tumango naman ito sa akin ngunit halata ang lungkot sa mga mata nito. Niyakap ko siya ng mahigpit bago sumakay ng kotse. Ilang beses pa akong napatingin sa malaking bahay namin. Siguradong mamimiss ko ito lalo ng mga kaibigan ko. Di bali na lang sa oras na mapagtagumpayan ko ang hamon ni Daddy, gagawin kong lahat para pasayahin ko ang sarili ko. Pinapangako kong hinding-hindi na ito mauulit pa. Seatbelt, Georgina. Sabi ni Daddy nang hindi ko inayos yun. Hindi naman ako nagsalita sa halip ay sinunod na lamang ang gusto niya. Alam kong malayo pa ang pupuntahan namin at kaysa inipin ang sarili ko ay tinutok ko na lang ang aking atensyon sa mga naglalakihang gusali at malawak na kalsada. Napatingin ako sa mga pamilyar na restaurant
gym at malls. Naiinis na nga ako ng tuluyan dahil alam kong walang ganun sa pupuntahan ko. Baka nga kahit kuryente wala, kaya lalo akong nababad trip kapag iniisip ko yon. Napagdesisyonan kong matulog na lang para hindi sumakit ang kalooban ko. Nakaramdam ako ng biglang paghinto ng kotse, kaya ako nagising. Naamoy ko ang mga usok ng nanggagaling sa labas ng daanan na hindi gawa sa semento. Paano kung may bagyo? Ibig sabihin nagiging maputik ito. May mga tao akong nakikita na naglilinis at nagpapaapoy ng mga tuyong dahon. In fairness mas malinis pa nga ito sa lugar namin dahil walang polusyon. Maraming taniman ang palay ang nakikita ko at matatayog na puno ng kahoy. O Georgina, mabuti at gising ka na. Malapit na tayo. Sabi naman ni Daddy. Wala akong sinabi at itinuon na lang ang aking pansin sa mga tanawin. Wala naman akong nakikita na tower ng signal. Ano bang pinasok ko? Tuloy-tuloy lang ang maneho ni Daddy nang makita ko na ang ilang trabahador na pakalat-kalat sa labas ng aming plantasyon. Pumasok ang kotse sa mataas na gate at ang malawak na lupa ay napupuno ng puno ng nyog na hindi ko mabilang sa sobrang dami. Sa likod banda ng mga taniman ng nyog ay ang malaki at mataas na plantasyon kung saan ginagawa ang production ng aming mantika. Nagmumukha itong mapagmataas. Nakikita ko rin ang ilang mga kababaihan doon na nagtatrabaho. Sa pinakagitna naman ng lupa ng aming plantasyon ay nakatayo ang isang malaking puting mansyon kung saan naging tahanan ni Mami sa mahabang taon. Mabuti na lang at kahit na malayo ito sa Maynila ay maganda naman ang matutuluyan kong bahay. Pinarada ni Daddy ang kotse at mula sa labas ng bahay ay nakatayo na ang matandang babae na sa tingin ko ay hinihintay ang pagdating namin. Naunang lumabas si Daddy at ako naman ay sinipat muna ang mukha ko sa isa sa maliit na salaming dala ko. Mabuti na lang at kahit ilang oras ang tagal ng biyahe ay maganda at fresh pa rin ako tingnan. Nako, ayokong masira ang balat ko dito no. Every week pa naman akong nagpapaderma. Nag-apply na lang muna ako ng sunscreen para hindi ako mamula-mula. Maya-maya kasi, lahing mestiza ako. Nakaboots ako at naka-cowgirl hat na bumaba ng kotse. Hindi ko alam kung sinasadya ba ni Daddy na itago ako sa lahat dahil walang ibang tao dito kundi ang isang ginang na manghang-manghang makatangin sa amin ni Daddy. Sir Reynaldo, nako, ako'y nagagalak at napadalaw ulit kayo dito sa plantasyon. Marami pong nag-aabang sa inyo at nais po sana nilang magpasalamat sa malaking tulong na ginawa nyo sa bawat isang manggagawa dito. Masayang sabi ng ginang. Nakipagkamay naman si Daddy sa kanya. Mas nagpapasalamat ako sa inyo, Ginang Maria, at mabuti ang pangangalaga niyo sa bahay ng aking yumaong asawa. Responsibilidad ko naman na tulungan ang mga trabahador natin dito, lalo na't hindi basta-basta ang trabaho nila dito. Madalang lang akong pumunta dito dahil mas inuuna ko ang kumpanya. Isa pa, malaki naman ang tiwala ako sa inyong lahat. Napatango naman si Ginang Maria. Sa totoo lang kahit matanda na siya ay nagtataglay pa rin ito ng kagandahan. Pero wala naman akong pakialam kahit kanino dito. Inumpisahan kong tingnan ang cellphone ko kung may signal ba. At kapag pinalad ka nga naman, ay meron naman kahit hindi ganun kabilis at kalakas. Hula ko ay nanggagaling ito sa tuktok ng plantasyon. Nga po pala, Sir Reynaldo. Ano nga po pala ang nais niyong sabihin sa akin? At sino pala itong napakagandang dalaga? Malawak ang ngiti na ibinigay niya sa akin ngunit hindi ko yun pinansin. Sa halip ay umarte akong naiinitan at nandidiri sa alikabok. Ito po si Georgina, Ginang Maria. Niyo pong natatandaan siya ang maliit na bata na karga-karga ko pa noon. Ito na ang panganay ko na anak. Sabi ni Daddy na mukhang proud na proud pa. Inakbayan niya pa ako na parang hindi ako galit sa kanya. Ay nako, kay gandang bata ah. Manang-mana ka talaga sa mami mo, Georgina. Naku, naalala ko na naman kung gaano kaganda ang mukha ni Gemina. Parang ikaw ang maliit na bersyon ng mami mo. Hindi ko inakalang ganito ka nakalaki.
Inilahad nito sa harap ko ang kamay niya para sana makipagkamay sa akin. Kaya lang nagpanggap naman ako na may lamok sa paa ko para umiwas sa ginang. Aray, ang daming lamok naman dito. Reklamo ko. Georgina! Suway naman ni Daddy dahil sa naging asal ko. Naku, bakit hindi muna tayo pumasok sa loob ng makapag-almusal kayo, Sir Reynald? Sige po, Ginang Maria. Ang mabuti po ipakita niyo muna kay Georgina ang magiging kwarto niya. At pagkatapos po ay mag-uusap tayo. Utos naman ni Daddy kay Ginang Maria na parang mas pinagkakatiwalaan niya pa kaysa sa akin. Ay nako, kung hindi lang ako ma-pride na klase ng tao, baka lumuhod na ako sa harapan ni Daddy. Pero sobrang sakit sa pakiramdam na hindi ko na mahawakan ang kotse ko, pati cards ko. Anong klaseng disiplina to? Georgina, halika't sumama ka sa taas para ipakita ko sa iyo yung magiging kwarto mo. Utos sa akin ni Ginang Maria nang ituro sa akin ang mahabang hagdan. Lahat ng gamit sa loob ay may mga kalumaan na dahil marami sa mga ito ay gawa sa makikintab na furniture. Matitibay ang itsura at naaalagaan ng gusto dahil sa sobrang linis nito. Nakikita ko sa bawat sulok ang paintings ng aking lolo at lola. Pati na rin ang family picture namin kasama si Mami. Tama nga ang lahat ng tao dahil sobrang ganda nga ni Mami. Sa pinakasulok ay may dalawang magkatabing kwarto. Binuksan niya ang isa at nagtaka ang itsura ko. Gusto ko ba ng may katabing kwarto? Bakit ito naman ang ibinigay niya sa akin? Ito ang magiging kwarto mo. Pagmamayari ito ng mami mo nang siya ay dalaga pa. Hindi ko naman gusto na mayroon akong katabing kwarto. Bakit dito ang kwarto ni Mami? Hindi pa't nag-iisa lang ito? Naiinis na tanong ko. Nagbuntong hininga naman si Ginang Maria. Maraming taon na kasi ang lumipas, Iha. Si daddy mo ang nagpasadya na i-renovate ang kwarto ng mami mo. Sinong natutulog dito? Nagtatakang tanong ko. Isa ito sa nagtatrabaho sa plantasyon nyo. Sabi naman ni Ginang Maria na pinanlakihan ko ng mata. What? Sinasabi niyo bang hinayaan ni Daddy na ang kinin ng kung sino ang kwarto ng kapatid ko? Pinagtabi pa talaga ako sa isang katulong? Ano ba to? Sino may sabing gusto ko to? Pagmamaktol ko. Halos umiyak na ako sa inis nang malamang may katabi ang kwarto ko. Ayoko pa naman sa lahat ang may nag-iistorbo sa buhay ko. Huwag kang mag-alala, Iya. Hindi naman ibang tao yon. Masipag ang binatang yon at inaanak ko na rin yon. Matagal na rin yung kilala ng daddy mo. Nakangiting wika ni Ginang Maria. Ano pong sinasabi niyo, binata? Ibig sabihin lalaki. Hindi ako papayag. Ano nga akala niyo sa akin, katulong? Gusto kong mapag-isa. Hanapan niyo na lang ulit ako ng ibang kwarto. Ayoko nang may nakakakita sa akin at... Hindi ko na natapos ang sinasabi ko nang biglang dumating si Daddy. Georgina, hindi kita pinalaki ng bastos. Huwag kang umasta na parang mas matanda ka pa kay Ginang Maria. Baka nakakalimutan mo ang misyon mo dito. Kung bakit kita pinapunta dito. Pagbababala ni Daddy. Umirap ako at tumalikod nang mag-usap sila. Dahil sa inis ko, ay kusa na lamang akong pumasok sa loob ng kwarto at minabuting ilak yun. Busy pa naman sila sa pag-uusap. Bakit? Ano bang akala ko na ililigtas niya ako sa lugar na to? Hindi ba't pinaparusahan niya nga ako? Maya-maya lang ay tumunog ang cellphone ko at nakitang may text sa akin si Bea. Nangangamusta siya at dahil hindi ganun kabilis ang signal dito ay nahirapan pa akong isend yun. Sinubukan ko ring tawagan siya pero makailang beses ko na yung ginawa pero mabagal pa rin ang signal. Georgina, buksan mo ang pinto! Kumatok at tinawag ako ni Daddy, kaya kahit nalabag sa kalooban ko ay ginawa ko. Pagkabukas ko ng pintuan ay nabigla ako dahil may ibang taong nag-aabang sa akin. Katabi siya ni Daddy at ni Ginang Maria. Hindi man ito nakatingin sa akin ay hindi ko naman maalis ang paningin ko sa kanya. Paniguradong malalait siya pag sa Maynila siya. Tingnan mo ba naman ang pananamit nito, basang-basa ng pawis. Ang luma pa ng pantalon at damit niya. Maraming putik ang mga paa niya.
Nakita ko kung paano pinunasan ng Ginang Maria ang mukha niya, ngunit hindi na yun nasundan pa ng anyayaan ako ni Daddy na pumasok muna sa loob ng kwarto ko dahil kailangan niya akong kausapin. Hindi ko tuloy malaman kung pati mukha niya ay pangit. Georgina anak, ngayong araw ay babalik na ako sa Maynila. Marami akong meeting doon sa board at napaka-importante ang presensya ko. Gusto ko lang sabihin sa'yo na sana huwag mong isiping mali itong ginagawa ko. Dahil para ito sa ikabubuti mo. Alam mong mahal kita. Kayo lang ni Rain ang natitira sa aking buhay kaya gusto kong matuto ka hanggat bata ka pa. Sana maging aral ang pananatili mo dito. Pinapangako ko sa'yo kapag nakakita ako ng kahit konting pagbabago sa'yo, ako na mismo ang pupunta. Malalim na napabuntong hininga si Daddy na parang sinasabi niyang hindi niya gusto ito pero napipilitan lang siya. Ano pa bang magagawa ko? Kahit lumuhod ako sa harap niyo at lumuha ng dugo, hindi pa rin naman kayo maniniwala sa akin. Hahayaan niyo pa rin akong mabuhay dito mag-isa. Malungkot na sabi ko habang nakatingin sa labas ng bintana. Nakikita ko pa sa malayo ang tuktok ng plantasyon. Georgina, kailan pa naging masama ang magtrabaho? Hindi mo ba alam na may ibang mas bata pa sa'yo na nagtatrabaho ng mas maaga para ibuhay ang pamilya niya? Isa pa, negosyo rin natin to. Hindi ka ba masaya na ginagawa mo ito para sa atin? Hindi ko pa rin pinansin si Daddy. Marami namang paraan. Handa naman akong magbago pero mas pinili niyo na mas mahirapan ako. Mabuti sana kung may mas kaibigan ako rito. Mabuti sana kung tinapos ko muna ang pag-aaral ko. Nakasimangot kong sabi. Tumunog ang cellphone niya. Sinagot niya yon. Rinig ko ang pagtawa niya sa kabilang linya. Sigurado akong mga kapartner niya yon sa negosyo. Wala na nga talaga akong magagawa. At pinapangako ko sa sarili ko na magtatagumpay ako sa misyon na ito. At nang maramdaman ni Daddy na nagkamali siya. Anak, kailangan nang umalis ng Daddy. Wala pa rin akong imik. Hinalikan ni Daddy ang noo ko ngunit hindi man lang ako tumingin sa kanya. Nga pala, mabait at maalaga si Ginang Maria. Lalo nang inaanak niya, malaki ang tiwala ko sa kanila kaya sana pagkatiwalaan mo rin sila. Yung lalaking nakita ko kanina, siya na ba yun? Magtatanong pa sana ako nang maisarado na ni Daddy ang pintuan. Walang buhay kong binagsak ang katawan ko sa kama sa dami ng iniisip ko. Lahat ng para sa akin ay nawala sa isang iglap. Paano ako magtatagal dito? Minulat ko ang aking mata nang maramdaman ang sinag ng araw. Napansin kong umaga na pala at hindi man lang ako nakapaghapunan. Rinig ko naman kagabi ang pagtawag sa akin ni Ginang Maria at may kumatok rin sa pinto ko pero dahil gusto kong mapag-isa ay tiniis ko ang gutom. Napangisi ako nang makaramdam ako ng sariwang hangin sa probinsya. Mabuti na lang dahil kahit mainit ay hindi ito masakit sa balat. Bumaba ako ng hagdan at naabutan ko doon si Ginang Maria na naghahanda ng almusal. Siya lang mag-isa. Georgina, iha, halika at kumain ka na. Nako, hinihintay talaga kita. Nauna na kasing mag-almusal si Alvaro. Marami pa kasi yung aakitin na puno ng nyog. Alvaro? Pangalan palang Badoy na. Nakita ko sa lamesa ang samut-saring pagkain pero ni kahit isa doon ay wala ang gusto kong kainin. Wala ba kayong ibang coffee dito? Ibang flavor? Hindi ako umiinom ng black coffee. Maarting sabi ko. Nako, malayo kasi ang bayan dito, Georgina, at isa pa ito talaga ang nakasanayan namin sa umaga. Masarap kasi ito at magiging malakas ka sa trabaho. Wala akong magawa kundi tingnan ng mga pagkain nakahanda. Puro prutas, gulay at isda. Wala man lang bread at bacon. Kakain na lang ako sa labas, ang ibig kong sabihin sa malapit na restaurant. Walang ganang sabi ko. Iha, walang malapit na restaurant dito. Ang pinakamalapit lang ngayong bayan at isang oras ka pa makakapunta ron. At tapos may trabaho ka pa ngayon. Maigpit na bilin sa akin ng daddy mo na bantayan ka. Sinusubok talaga ng lahat ng tao ang pasensya ko. Lahat na lang ng gusto ko ay wala. Ano ba to? Mabubuhay ba ako nito? Dahil gutom na ako ay wala akong magawa kundi ang maglagay ng kanin sa aking plato at isda
na hindi ko alam kung masarap ba dahil mukhang may mga uling pero kakaiba lang dahil masarap ang amoy nito. Tinikman ko muna ang isda at nakita ko kung paano tumingin sa akin si Ginang Maria na parang hinihintay ang sasabihin ko. Para siyang roasted na fish, maarteng sabi ko. Ayoko namang sabihin na nasasarapan ako dahil baka ito ang ihanda niya araw-araw. Naku, ano ka ba, Iha? Inihaw na bangus lang yan. Pero pareho talaga kayo ni Alvaro at iyan ang unang kinain. Ang mabuti pa ay kumain ka ng marami dahil kailangan mo yan para mamaya. Hindi ko na nasundan pa ang sinabi ni Ginang Maria dahil gutom na ako. Sigurado ka bang yan ang susuotin mo, Georgina? Tanong ni Ginang Maria nang nagulat nang makita ang suot ko. Oh, bakit? Gusto ko na kahit nagtatrabaho kasi ako ay maganda at fresh pa rin ako. Ayokong magmukhang dugyot, no? Saka isa akong tagapagmana ng mga ari-arian namin. Anong akala ni Daddy magpapaapi ako? Bakit po, Ginang Maria? Anong mali sa suot ko? Takang tanong ko habang naglalagay ng sunscreen sa muka. Baka magasgasan ng makinis mong balat, Iha. Naku, hindi basta-basta ang trabaho sa plantasyon. Maninibago rin ang karamihan kapag nakita kang ganyan ng suot baka akalain nilang isa kang baliw. Halos mapaawang ang labi ko nang sabihin niyo ni Ginang Maria. Ako magmumukhang baliw? Sa ganda at yaman kong to, hindi nila maintindihan. Hindi kasi sila sanay sa mga branded na damit. Baka nakakalimutan mo, Iha. Nandito ka upang magtrabaho bilang kagaya namin na normal na trabahador. Walang makakaalam na anak ka ng may-ari. Sana naman maintindihan mo ang bilin ng daddy mo. Paulit-ulit turbihistro sa utak kong sinabi ni Ginang Maria hanggang sa makarating ako sa plantasyon. Ang ilan ay gumagamit ng kabayo dahil siguro malayo ang mga bahay nila. Maraming napapatingin sa akin pero ni isa hindi ko yan binigyan pansin. Bakit? Sino ba sila? Ang iba naman ay nagbubulong-bulungan habang nakatingin sa suot ko. Siyempre, mga baduy kasi. Baka ngayon lang sila nakakita ng heels at dress na mamahalin. Sinuot ko talaga ang Dior ko na hat kahit na walang makakaalam nun dahil wala naman silang alam sa mga mamahaling brands. Miss, naliligaw ka ba? Tanong ng isang mataas na lalaki. May dala-dala itong folder na nakasuot ng lab gown na parang scientist. Ako? Turo ko sa sarili ko. Naliligaw? Hindi makapaniwalang tanong ko. Mukha ba akong walang sense of direction? Inis na tanong ko at inirapan siya. Napabuntong hininga naman ang lalaki at seryosong tumitig sa akin. Kung hindi ka naliligaw, miss, bakit ka nga pala napadpad sa plantasyong ito? Base sa suot mo ay mukhang may dadaluhan kang party. Nakikita mo naman siguro na ikaw lang ang naiibang pananamit dito. Aba, sumasagot pa sa akin to ah. Baka kung malaman mo kung sino ako ay titikom mo yung bunganga mo araw-araw. Napapikit ang mga mata ko dahil sa inis. Ayoko kasi ang kumausap ng hindi ko kilala at mas lalong ayoko sa lahat ang nagpapaliwanag ako. Napaka-importante ng oras ko, no? Magsasalita na sana ako kaya lang napatitig ako sa lalaking lumabas ng plantasyon. Hindi ba't siya ang inaanak ni Ginang Maria? Yung lalaking katabi ng kwarto ko? Ang lalaking nagngangalang Alvaro na madalas kong nilalait sa aking isipan. Bakit tila naging makisig ito sa paningin ko? Dahil ba mas nakita ko ng mas malapit ang mukha nito? Tila maladyos ang mukha nito nang makita kong bagong ligo ito. Wala itong damit pang itaas at bagong gupit rin. Buhat nito ang 2 sako na alam ko'y niyog ang mga laman. Tila naging palamuti lang ito sa kanyang katawan at binigyan ng oras upang ipakita sa lahat kung gaano kaganda ang katawan nito. Ano bang nangyayari sa akin? At tila nag-iiba na ang pananaw ko sa buhay. Kailan pa ako humanga sa taong mahirap at taga-probinsya? Miss, kanina pa kita tinatawag. Ano po bang pakay niyo dito? Ipinadala ka ba rito para sa gamot ng mga puno ng nyog? Kung hindi ko lang mahal si Daddy, baka mabilis ko na itong sinuntok sa muka. Sa totoo lang,
May natatandaan ako sa kanya. Parang kaugali niya ang best friend kong si Bea. Well, hindi naman maitatago na mukhang mayaman ng lalaking ito dahil sa nakikita ko ay mamahalin ng sapatos nito at pwede na rin ang itsura ang ibubuga rin. Mukha ba akong delivery man sa itsura kong to? Nandito ako upang magtrabaho. Sabi ko at maarting nagsuot ng shades. May mas malala pa pala sa iniisip ko. Isa ka pang trabahador dito pero kung makaasta ka, daig mo pa ang isang milyonarya ha. Natatawang sabi ng lalaki. Aba, pinagtawanan ba naman ako? Nakita ko pang napalingon sa akin si Alvaro. Lahat ng mga kababaihan ay sa kanya rin nakatingin. Ako nga pala si Cameron, ang arborist sa plantasyong ito. Sa madaling salita, ako ay isang doktor at pinag-aaralan ko lahat ng klase ng puno. Kaya lang dahil sa sobrang talino ko, ako ang kinuha ng mga Lopez para panatilihing maging masaganang produksyon ng mga nyog. Tama nga, isang hambog pala ang kinuha ni Daddy at nagawa niya pa akong ipahiya. Ang dami mong satsat, akala mo naman interesado ako sa iyo. Tumawa ulit ito at kasabay nun ay napapansin ko ang madalas na pagtingin sa kanya ni Alvaro. Alam mo, mabuti na lang at wala dito ang may-ari. Nako, baka unang araw mo pa lang sa pagtatrabaho nasibak ka na. Ikaw na ba ang pinapunta dito ni Ginang Maria? Hindi ba halata? Saan ba ako mag-uumpisa? Kaya ko sa mga papers. Sa opisina ba ako? May laptop naman siguro doon, di ba? Sunod-sunod kong tanong. Matalino ako, no? Sisiw lang sa akin ang paggagawa ng mga documents. Ipagmamalaki ko talaga sa lalaking to kung sino ang pinapahiya niya ngayon. Napailing si Cameron at tila nakakatawa ang sinabi ko. Ano bang pinagsasabi mo, miss? Anong akala mo sa sarili mo, supervisor? May naghihintay na sa iyo na mga gawain. Nakikita mo ba ang ilang mga kalalakihan doon na nagbubuhat ng mga sako-sakong nyog? Kayong mga babae naman, ang trabaho nyo ay magbabalat ng nyog. Kukunin nyo rin ang laman nun at lilinisan nyo at ipapasa yung sa plantasyon kung saan ginagawa ang proseso ng paggawa ng mantika. Mahabang paliwanag ni Cameron habang umiiling. Ano? Halos mabaliw ako sa narinig ko kay Cameron. Hindi nyo ba alam? Anak ako ng may-ari ng plantasyong to. Bakit ganito kabigat ang mga trabaho na para sa akin? Unang araw pa lang, parang sumusuko na ako. Napapaiyak na lang ako sa inis. Ano, miss? Una na ako, ha? Alam ko namang kayang-kaya mo yan. Sabi niya sabay kindat. Kung alam niya kung gaano ako kainis ngayon, baka pagsisihan niyang kinausap niya pa ako. Ilang minuto na rin akong nag-umpisa, ngunit hanggang tingin lang ang nagawa ko sa bunga ng nyog. Ni hindi ko nga alam kung paano gumamit ng kutsilyo, tapos ito babalatan ko? Balatan ko kaya kayo ng buhay? Hi, anong pangalan mo? Isang babae ang naglakas loob ng lumapit at kumausap sa akin. Hindi ko ito pinansin at tinitigan na parang nagtatanong. Alam kong maldita ako, kaya normal na sa akin kung ganun ang tingin ng mga tao sa akin. Nakikita ko kasing nahihirapan ka kaya handa sana ako na tumulong sa'yo. Alam mo, noong una ganyan rin ako. Nahihirapan ako lalo na't hindi ako ganun kasanay sa mabibigat na trabaho. Ngunit dahil sa pagsisikap kong matulungan ng mga pamilya ko, ay natuto ako at ngayon isa na ako sa mga magaling pagdating sa pagbibiyak ng nyog at pagbabalat. Nakangiting kwento nito. Hindi pa ata ito titigil at magsasalita na naman. Alam mo ba, nang dahil sa plantasyon na ito, napagtapos ko ng pag-aaral ang ilan sa mga kapatid ko. Maraming pagkakataon rin na ako'y nahuhusgahan, lalong-lalo na ang ibang mga kababaihan dito na nagtatrabaho. Minsan sila pa ang nakakasakit ng aking damdamin. Huwag kang lumapit sa grupo nila, Natasha, ha? Alam kong hindi ko dapat gawain ito pero binabalaan lang kita. Hindi maganda ang ugali nun. Maraming beses niya na akong pinagbuhatan ng kamay. Mabuti na lang, hindi na niya yun ginawa dahil kay Alvaro. Mahabang kwento niya, ngunit isang pangalan lang ang nagpatigil sa akin.
nang banggitin niya ang pangalan ni Alvaro. Bakit? Ano bang ginawa niya? Tanong ko nang hindi ko namamalayan. Ngumiti naman sa akin ang babae na parabang sinasabi niya na interesado naman pala ako. Hindi mo pa ba yun nakikita? Si Alvaro ang pinakagwapong lalaki dito sa probinsya ng Valderrama. Nung nakita niyang pinagkakasiyahan ako ng mga grupo ni Natasha, ay siya na mismo ang tumulong sa akin. Tinuldukan niya yon at pinangaralan si Natasha. Siyempre, gustong-gusto siya ni Natasha, kaya naman napahiya ito. Magmula sa araw na yon, hindi na ako inaway ni Natasha. Naging mabait na siya sa akin kahit alam kong nagbabait-baitan lang siya. Namangha ako sa pinagagawa ng babae dahil sa kabila ng pagkukwento niya, ay natapos niya ang gawain ko ng ganun kabilis. Ako nga pala si Fesolina. Pwede mo rin akong tawaging Fe. O ayan, tapos na. Alam kong mabilis kang matuto nito sa mga susunod na araw. Nakangiting wika niya at pinakita sa akin lahat ng mga nyog na nabalatan niya na. Hindi pa rin ako ligtas dahil marami pa akong kukuning nyog at pagkatapos ay lilinisin ko pa yon. Mabuti na lang at may suot ako ng gloves. Hindi tulad kay Fesolina na mukhang sanay na ang kamay sa pagbabalat. Alam mo, Fesolina, hindi talaga ako mabait na tao kaya huwag kang mag-alala dahil baka sa oras na tarayan ako ng Natasha na yan ay pagsisihan niya ang unang pagkakataong nakilala niya ako. Pero salamat na rin dahil tinulungan mo ko. Ako nga pala si George. Sabi ko at maarteng inamoy ang loob ng nyog. George? Pangungumpirma niya sa pangalan ko. Hay nako, alam mo ikaw parang kahapon ka pa pinanganak. Hello, Jeroje as in Georgina. Palibhasa kasi dito ang tatanda pakinggan ang pangalan nyo. Hindi ko naman maipaliwanag kung bakit natatawa sa akin si Fesolina. Mukha bang nakakatawa ang itsura ko? Aba, mukhang mas malala pa to kay Bea ah. Pero namimiss ko na talaga ang babaeng yun. Pasalamat lang ako at wala siya dito dahil baka ipagkalat niya pa sa lahat at ibenta ang istorya ng buhay ko dito sa plantasyon. Natutuwa lang ako dahil may isa akong kaibigan na maladyosa ang kagandahan. Para kang ang artista eh. Kaya nagtataka ako kung bakit ganito ang trabaho mo. Ang bilis naman magdesisyon ni Fesolina at magkaibigan na agad kami. Well, kung siya lang naman ang magiging kaibigan ko dito mas okay na yun kesa sa wala. Mukha naman siyang inosente at kahit na hindi ganun siya katangkad ay may ibubuga pa rin ang mukha niya. Morena siya at maganda rin. Matangos ang ilong at maganda ang ngiti niya. Pwede siyang pang model rin. Pauwi na ako ng bahay at papalubog na rin ang araw. Kasabay kong naglalakad si Fesolina, mabuti na lang at nandoon siya. Siya lang ata ang nagtatrabaho ng lahat-lahat. Paano ba kasi wala talaga akong alam sa mga ganong trabaho. Ah, dito na lang pala ako, George. Nasa loob kasi ang bahay namin kaya hindi mo masyado makita. Ano, una na ako sa'yo. Bukas ulit ha? Tumango lang ako kay Fesolina dahil hindi ko magawang magsalita. Kasabay ko palang naglalakad si Alvaro at sa iisang bahay lang ang inuuwian namin. Pero teka nga, bakit na ako nahihiya? Ako naman ang mayaman sa amin. Ako nga ang anak ng may-ari. Binagalan ko ang paglalakad ko hanggang sa mapantayan ko ang hakbang ng mga paa niya. Binigyan ko ng pagkakataon ang pag-angat ng tingin sa mukha niya. Kahit nakatagilid ang mukha nito ay hindi magsasawa ang kahit na sino upang sabihin kung gaano kaganda ang kanyang mukha. Lahat ng katangian na meron siya ay tila nakakamangha. Huli ko na napansin na may paparating palang motor kaya nataranta ko. Akala ko'y masasagasaan na ako. Mabuti na lang at mabilis akong tinakbuhan ni Alvaro para yakapin. Sa kamalasang araw, napunta kami sa parte ng daanan ng maputik. Ah! Ano bang klaseng motor yon? Motor ba yon? Bakit ang pangit ng tunog? Sobrang mausok pa. Ayoko neto. Buong buhay ko hindi ko pinangharap na gumapang sa putikan. Ang baho ko na tuloy. Ang mamahal pa nitong damit ko at mapuputikan lang. Kilala mo ba ang pangalan ng driver na yon? Sabihin mo nga sa akin. Halos maiyak na ako sa nangyari sa akin
at napansin kong wala man lang reaksyon si Alvaro sa akin. Hindi makapaniwala ang mukha nito habang nakatingin sa akin. O bakit? Nakatunganga ka lang dyan? Inis na tanong ko. Ganyan ka ba talaga? Imbis na magpasalamat ka na lang dahil tinulungan kita pero hindi mo pa magawa? Napaka-arte mo naman. Pantay lang dapat ang tingin mo sa lahat ng mga tao. Dahil sa sinabi niya ay mas nadagdagan ng inis ko. Mali pala ang iniisip ko. Okay na sana ang mukha niya kaso sobrang suplado. Akala mo naman kung sino. Wala kayang ni isang lalaki ang nagtatangkang sumagot-sagot sa akin. Tapos pangangaralan lang ako ng isang baduy at mahirap na kagaya niya? Hoy, ikaw na baduy na lalaki. Huwag mo nga akong pagsasabihan ng ganyan. Hindi mo kilala kung sino ang kaharap mo. Baka magulat ka na lang isang araw at mawalan ng trabaho. Mataray kong sabi. Hindi mo ba naiintindihan? Lahat ng suot ko nito ay katumbas ng 1 taon mo ng sahod para maputikan lang. At saka isa pa, bakit ba parang mas pinapalabas mo pa na ako ang may kasalanan? Lakas loob kong tanong. Kasalanan mo naman talaga yon. Kung tuluyan ka namang nabangga, kasalanan mo yon dahil sa akin ka tumitingin at hindi sa dinadaanan mo. Nasa tamang linya ang driver kanina ng motor. Aba, ang kapal naman ng mukha mong sabihin na tumitingin ako sa'yo. O bakit, hindi ba? Halos sabunutan ko ang sarili ko nang maramdaman ang mga putik sa damit ko. Ang malas-malas ng araw ko. Ayoko na dito, Daddy. Kunin niyo na ako dito. Naiiyak na sambit ko. Napalapit naman sa akin si Alvaro at walang sabi-sabing binuhat ako para mapatayo. Magrereklamo na sana ako, kaya lang napipi ako nang makita kung gaano kalapit ang mukha namin. Ultimo paghinga ko ay pinipigilan ko na. Ang baho pa naman ng katawan ko. Ang mabuti pa ay umuwi na tayo. Gagabihin tayo sa daan. Kapag inuna mo pa ang reklamo mo dyan, madali lang naman yan linisin Kailangan mo lang maligo. Natigilan ako at sinusundan ang likuran niya habang naglalakad. Hindi ko akalaing sa buong buhay ko ay titiklop ako sa isang lalaki, hindi sa isang kagaya ni Alvaro. Kinaumagahan, maaga akong nagising at hindi ko inaakalang makakasabay ko si Alvaro sa almusal. Mukhang nagulat rin si Ginang Maria. Aba, kay aga mong nagising ngayon, iha. Naku, alam mo ba sobrang timing ng pagising mo dahil mayroon tayong masarap na ulam ngayon. Tiningnan ko naman kung ano ang mga pagkain na nasa lamesa. Laking gulat ko nang makakita ako ng steak, crabs at shrimp. Tama ba ang nakikita ko? Yung mga paborito kong pagkain ay nandito. Hindi ko na mapigilan ng sarili ko at dali-daling umupo para magsimulang kumain. Nakakatakam naman kasi ang mga pagkain. Saan po ba galing ang mga ito? May nagpadala po ba sa atin ng pagkain? Nagtatakang tanong ko. Kasi pwede naman na si Daddy ang nagpadala nito. Malawak na ngumiti si Ginang Maria habang nakatingin kay Alvaro na ngayoy tahimik na kumakain. Dala yan ni Alvaro lahat para naman makakain ka ng maayos. Bigla namang nabilaukan si Alvaro sa sinabi ni Ginang Maria. Para naman sa atin lahat to, Nay Maria. Isa pa, maayos akong nagtrabaho kaya pinagandaan ko lahat ng to. Sagot ni Alvaro. Bakit ba wala akong nakikitang kapintasan sa lalaking to? Tila lahat na lang ng kilos at sinasabi niya ay tama. Naku, tigil-tigilan mo nga ako, iyo. Kahit anong sabihin mo, alam nating walang ganitong binibenta sa bayan. Saan ba talaga galing to? Tanong ni Ginang Maria. Alam niyo naman po kung saan galing to, Nay Maria. Ang mabuti po ay kumain na lang kayo ng marami para kayo'y mabusog. Hindi ko maiwasang maging tahimik habang tinitingnan silang dalawa. Hindi man sila tunay na mag-ina ngunit masasabi kong napakabuting anak ni Alvaro. Mabilis rin ang pagdaan ng oras at nandito na ulit ako sa plantasyon. Sinadya kong mauna kay Alvaro dahil ayokong makasabay ko ulit siya. Hindi ko pa rin makalimutan ang nangyari kahapon. Nakakahiya kaya yon at isa pa wala akong magawa kundi ang tanggapin ang pagkatalo ko sa ganitong laban.
Kaya heto ako ngayon at nakasuot ng isang long sleeves na jacket at pantalon na parang taga-tanim ng palay. Wow, hindi ko akalaing ganun kabilis ang pagpalit mo sa estilo ng pananamit. Pero bagay pa rin naman sa'yo. Kahit gaano yata kaluma, mumurahin o pangit ang iyong suot ay mapagkakamalan ka pa ring mayaman. Sabi naman ni Fesolina habang manghang-mangha dahil sa ginawa ko. Hindi naman ako nakapokus sa kanya dahil mas binibigyan ko ng pansin ng dalawang taong nagtatawanan. In fairness ang ganda pala ng ngiti niya. At saka magkakilala sila ng lalaking yon. Parang mayaman naman at yon. Pero bakit parang normal lang ang pag-uusap nila? Si Alvaro at Cameron ay nasa dulo at nagtatawanan. Huli ko nang napansin na napatingin ito sa akin, kaya binalik ko ang tingin kay Fesolina dahil baka akalain nitong pinagmamasdan ko siya sa malayo. Alam mo Fesolina, turuan mo na lang ako nito hanggang sa matuto ako. Sabi ko at hirap na hirap sa pagbabalat ng nyog. Nakakaawa naman ang daliri ko. Kanina pa ito namumula at ayoko sanang masira ang kuko ko dahil ang ganda kaya ng kamay ko. Kung nandito lang si Bea, malamang pinuli na nito ako. Fesolina, mukhang nakakita ka na ng kakampi ha. Natatawang sabi ng babaeng bigla na lang sumulpot sa harapan namin. May kasama pa itong 3 babae sa likuran niya. Siya si Natasha, mahinang bulong sa akin ni Fesolina. Anong ginagawa mo? Hindi ba't malinaw sa ating lahat na walang tulungan sa trabaho? Aba, dapat sa iyo ay sinusumbong. At ikaw naman, ang tanga mo naman para magtrabaho at wala ka naman palang alam. Nagpapanggap ka pang mayaman. Akala mo ba hindi ko alam ang binabalak mo? Siguro nagpapapansin ka kay Alvaro, no? Inis na sabi nito. Iritado ko naman itong tinitigan mula ulo hanggang paa niya. Baliw ba ang isang to? Lalo niya atang sinira ang araw ko. Ito pa naman ang pinakaayaw ko sa lahat. Bahala na kung anong mangyari, pero hindi ako papayag na magpaapi-api lang sa isang kagaya niya. Huwag mo nga akong matuturo-turo at pwede ba tantanan mo na si Fesolina? Wala ka ring pakialam kung anong gawin ko dito. Kung ipagawa ko man sa iba ang trabaho ko, isa pa, hindi kita kilala, kaya huwag kang dikit ng dikit sa akin, baka kasi marumihan ako. Naiinggit ka sa akin kaya ganyan ang mga iniisip mo. Tsaka kung sabihin ko sa'yo na si Alvaro mismo ang lumalapit sa akin. Alam mo ba, kung sino man ang pangalan mo, hindi mo ko kilala. Baka magulat ka na lang sa isang araw at luluhod ka sa harapan ko. Lakas loob kong sabi habang tinatarayan siya. Aba, hindi rin ata magpapatalo ang itsura nito. Lahat sila ay pinagtatawanan ako. Siguro ay baliw na lang ang maniniwala sa'yo. Sino ba ang matino ang utak na magtatrabaho sa plantasyon pero nakadress? Hindi ka ba aware sa uri ng trabahong pinasukan mo? Alam mo kung ako sa'yo, maging mabait ka sa akin kung ayaw mong matulad kay Fesolina. Kung hindi kita kilala, mas lalong hindi mo ako kilala. Matapang nasabi nito. Natigilan ako doon at napaisip. Hindi ko naman siya nakikitaan ng kahit anong ebidensya para isipin kong isa siyang mayaman. Kahit na anong mangyari, wala ni isang maglalakas loob na kausapin ako ng ganito. Nakakatawa ka naman. Ang low class na katulad mo ay dapat iniiwasan. Tsaka pakialam ko kung sino ka. Hindi naman mahalaga sa akin na kilalanin ka. Ikaw ang pumunta rito sa harap ko at ikaw ang nanggugulo. Naghahanap ka ba ng away? Hindi makapaniwalang tanong ko. Oo, bakit? Aba, hindi talaga siya titigil. Hindi alam nito na kaya nga ako nandito dahil nakipag-away ako kay Roxanne sa school. Talaga? Akmang magkakalapit na sana kami nang biglang may pumagitang tao. Ano yan? Tanong ni Alvaro nang makalapit sa amin kasama nito si Cameron. Sila naman ang nauna Pumunta sila dito para lang awayin kami ni George. Natasha, ano na naman to? Matigas na tanong ni Alvaro na tila ang lapit-lapit na nila sa isa't isa. Naguguluhan tuloy ako kung bakit ganun na lang siya makipag-usap kay Natasha. Di hamak na mas maganda naman ako dun. Ano ba tong iniisip ko? Bakit? Hindi naman tama ang ginagawa nila. Tingnan mo nga,
Bakit si Fesolina ang gumagawa ng trabaho niya? Dapat isumbong yan eh. Hindi patas ang ginagawa niya. Sumbongera talaga ang bruwang to. Sige, isumbong niyo ang anak ng may-ari ng plantasyong ito. Hindi ko maiwasang matawa sa mga itsura nila. Wala naman silang kaalam-alam kung sino ako at sa oras na malaman nilang lahat, sisiguraduhin kong mapapahiya sila. O sige, isumbong mo. Gusto mo samahan pa kita eh. Sinusubok niya talaga ang pasensya ko. Lahing bukid talaga ang isang to. Kung makakapit naman kay Cameron akala mo aping-api. Sa hindi malamang dahilan ay nagulat ako nang biglang hawakan ni Alvaro ang kamay ko. Anong ginagawa niya? Hindi niya ba alam kung gaano karami ang nakatingin sa amin? Maging si Fesolina ay napanganga ang bibig at si Natasha naman ay mas lalong nainis. Georgina, hindi pa ba malinaw ang sinabi ko sa'yo kahapon? Huwag ka namang maging makasarili. Paano kanyan uusad kung inaasa mo sa iba ang gawain mo? Galit na tanong ni Alvaro. Teka nga, ano bang karapatan mo para pagsalitaan ako ng ganyan? At saka narinig mo naman siguro yung sinabi ni Fesolina. Yang babaeng yan ang nag-umpisa ng gulo. At isa pa, hindi ako pinanganak para lang kawawain ng kahit sino. Kaya kung walang matinong sasabihin, umalis ka na lang sa harapan ko. Tingin nyo natatakot ako sa inyong lahat? Tingin mo Alvaro ginusto ko to? Alam mo, hindi ka rin patas. Hindi ko naman inaasa lahat kay Fesolina. Hindi mo ba nakikita? Gusto kong matuto kaya nagpapaturo ako sa kanya. Pero ikaw, wala kang ibang ginawa kundi ang husgahan ng pagkatao ko. Tandaan mo, hindi mo ako ganun kakilala para magsalita sa akin ng ganito. Isa pa, hindi kita tatay. Sigaw ko habang iniwanan silang lahat doon. Naluluha rin ang mata ko at papaiyak na rin. Buti na lang at sinundan ako ni Fesolina. Dinala niya ako sa parte ng plantasyon kung saan may maliit na burol ng bundok at makikita rin namin ang tuktok ng plantasyon. Ganito pala kalawak ang plantasyon namin. Ganito pala kami kayaman. Ngayon mas naiintindihan ko na si Daddy kung bakit gusto niya akong matuto. Mataas kong titingnan ako sa ilalim kaya lang kahit anong gawin ko, nagagandahan ako sa tuwing makakakita ako ng kabayo. Kung nandito si Bea, sigurado akong sasakayo ng kabayo. Ganun kasi yun kakulit. Malinis rin tingnan at malamig ang simoy ng hangin. Hindi ko pa pala nasasabi sa'yo kung bakit ganun katapang si Natasha mag-umpisa ng gulo. Magkapatid kasi sila ni Cameron sa tatay. Anak sa labas si Natasha. Pero kasi sobrang yaman ng tatay nila Cameron at haka-haka rin kung bakit ganun na lang kalapit silang dalawa ni Alvaro. Kasi magkababata ang kuya ni Cameron niya at si Alvaro. Pansin ko nga na kahit mahirap si Alvaro ay may mga mayayaman siyang kaibigan. Alam mo nung una, hindi talaga ako natatakot sa'yo. Oo matapang ka pero alam kong mabait ka pa rin. Ikaw lang kasi ang unang tumanggap at kumausap sa akin. Kaya nang makita kita na first time umiyak, nalulungkot ako. Totoo naman kasi na wala kang kasalanan. Naguluhan nga ako na imbes na ikaw ang kampihan ni Alvaro, bakit si Natasha pa? Dati naman pinagtatanggol niya naman ako ha. Nagtatakang wika ni Fesolina. Tipid akong ngumiti sa kanya at tahimik pa rin. Namimiss ko na ang bahay sa Maynila at si Rain. Namimiss ko na rin pumasok pati ang mga kaibigan ko. Hindi ba ako mahal ni Daddy? Bakit hinayaan niya akong magtagal dito at magdusa ng ganito? Wala naman sa akin yon. Ayoko lang yung hinuhusgahan ako lalo na yung hindi kami ganun kalapit sa isa't isa. Kasi paano ako maiintindihan ng tao kung hindi niya alam kung ano ang pinanggagalingan ko? Kung hindi nito alam ang tunay na saloobin ko, tanong ko at walang emosyong pinagmasdan ng kalangitan. Miss ko na si Mami, pero hindi naman ganun kadali para hingin ko na bumalik siya. Matagal na siyang nawala pero kailangan ko pa rin siya, lalo na sa mga ganitong pagkakataon. Magbabago naman ako pero bakit sa bawat bagay ko ay mali pa rin? Bakit hindi niya makita na gusto kong matuto?
George, sa tingin ko kailangan ko munang umalis. Tingnan mo, may paparating. Kalabit nito sa akin. Napalingon ako sa direksyon na itinuturo ni Fesolina. Nakita kong umakyat dito si Alvaro sa maliit na burol. Nililipad ng hangin ang buhok nito habang ang mga kamay ay nasa bulsa ng pantalon niya. Kahit ganun siya kasimple, ang lakas pa rin ang dating niya. Pipigilan ko pa sana si Fesolina na huwag akong iwan, kaya lang ang bilis niya naman ata tumakbo at hindi ko na mahagilap kung nasaan siya. Papunta na siya sa akin at hindi ko alam kung bakit kinakabahan ako. Tumalikod ako at kunwaring walang kaalam-alam na pupunta siya sa akin. Nakarinig ako ng pag-ubo at alam kong boses niya yun. Georgina, ako ito si Alvaro. Pwede ka bang humarap dito? Bakit nag-iba ata ang boses niya? Malumanay at nakikiusap. Ibang-iba ang boses niya kanina. Kailangan kong panindigan ang galit ko. At bakit ko naman gagawin yan? Hindi mo ba nakikita na gusto kong mapag-isa? Tsaka magtatrabaho pa ako, sabi ko at malalim na huminga. Saan ba nanggagaling ang kabakong ito? Bakit kumakaripas ng tibok ang puso ko? Gusto ko lang humingi ng tawad sa inasal ko kanina. Gusto kong magpaliwanag sa'yo. Hindi ganun ang gusto kong mangyari. Bakit? Wala naman sigurong mali kung kalimutan na lang natin yon. Isa pa, hindi naman tayo magkakilala mula sa umpisa. Ano bang pinupunto mo? Hindi pa rin ako humarap pero sa totoo lang gusto ko na siyang sugurin at tanungin kung bakit mas kinampihan niya si Natasha kaysa sa akin. Nadihamak naman na siya yung mali. Dahil ba kapatid ito ng kaibigan niya o dahil mas importante sa kanyang damdamin ni Natasha? Dahil sa inis ko ay hindi ko mapigilang mapatayo at mabilis na naglakad palayo kay Alvaro. Ayoko nang makita o kausapin siya. Hindi ko man alam kung anong nangyayari sa akin pero wala naman siyang pakialam. Higit sa lahat, ako pa rin ang anak ng may-ari ng plantasyong ito. Georgina, sandali, biglang sabi ni Alvaro at mabilis na hinawakan ang braso ko para pigilan ako sa pag-alis. Ano ba? Bitawan mo nga ako, sigaw ko at hinarap siya ng naluluha. Kitang-kita ang gulat sa mukha niya nang makita ang reaksyon ko. Napalunok ito ng mariin at hindi alam kung anong gagawin. Nandito nga ako para ipaliwanag sa iyo ang ginawa ko. Pinigilan ko siya sa pagsasalita. Anong ipapaliwanag mo? Na pinahiya mo ako sa harap ng lahat? Alam mo, wala akong pakialam kung magkakilala kayo ng babaeng yon. Pero hindi naman tama na mas kampihan mo yon. Siya ang may kasalanan. Isa pa, wala kayong karapatan na gawin sa akin to. Baka nakakalimutan mo, anak ako ng may-ari ng plantasyong ito. Matigas na sabi ko. Kaya nga kaya ko yun ginawa para sa'yo. Hindi mo naman kailangang ipaalala sa akin kung gaano ka kayaman. Anak ka nga pero may obligasyon ka pa rin. Hindi ka sana pumatol sa ganun. Bakit? Ano ngayon kung anak ng may-ari? Hindi naman ganun ang buhay. Sinasabi ko sa iyo, Georgina, kung gusto mong matuto sa aming lahat, huwag kang umasa sa aming mga bagay na alam mong panghabang buhay na meron ka. Mas mabuti pa rin na ikaw ang naghirap sa gusto mo. Paano kung hindi mo napigilan ng sarili mo? E di sinira mo ang bilin ni Sir Reynaldo. Napapaiyak pa rin ako kahit na ganun kahaba ang paliwanag niya. Masakit pa rin sa akin ang ginawa niya kanina. Bakit kailangan niya pa yun sabihin sa harap ng babaeng yun? Tama na, hindi ko naman sinasadya, malumanay na sabi niya. Georgina, gusto kong sabihin sa iyo na mali ang iniisip mo. Hindi kita hinuhusgahan at kahit kailanman ay hindi naging masama ang paningin ko sa iyo. May mga araw na hindi mo alam ang mga kilos mo pero nung binigyan mo ng pagkakataong kausapin si Fesolina, doon ako humanga sa iyo. Doon mo pinakita na hindi lahat ng nakikilala ng tao na kinikilos ng iba ay refleksyon ng kanyang ugali. Alam kong mabuti kang kaibigan, nakangiting wika niya. Bakit mo ba sinasabi ang mga ito? May trabaho pa ako, mauuna na ako. Georgina, sandali.
Hindi ko agad narinig ang sinabi ni Alvaro. Kaya pala pinigilan niya ako dahil may paparating na kabayong nagwawala. Ah! Sigaw ko ng ilang hakbang na lang ay mabubundol na ako ng kabayo. Buti na lang hindi yun nangyari nang sa pangalawang pagkakataon ay iniligtas ulit ako ni Alvaro. Kaya lang sa hindi maipaliwanag na pagkakataon, nagwala ata ang buong sistema ko nang matumba kaming dalawa. Nadaganan niya ako at ang nakakagulat sa lahat ay ang pagbagsak na mga labi niya sa akin. Nahalikan niya ako. Siya ang first kiss ko. Ang iniingatan kong labi ay napunta sa kanya. Pareho kaming natigilan at hindi makagalaw. Dahil sa nangyari ay minabuti kong umalis nang lakasan ko ang pagtulak sa kanya. Ginawa ko ang lahat para makaalis doon. Kumaripas ako ng takbo kahit na hindi pa natatapos ang trabaho ko. Rinig ko pa na tinatawag ako ni Fasolina pero pulang-pula na ang mukha ko. Ilang araw ang lumipas. Ganun pa rin ang ginawa kong pag-iwas kay Alvaro. May mga pagkakataong tatanungin niya o di kaya kakausapin kung madali na ba sa akin ang trabaho sa plantasyon. Ngayong araw naman ay naisipan kong lumiban muna sa trabaho at nagdahilan na hindi maganda ang pakiramdam ko. Maya-maya lang ay may kumatok sa pintuan ng kwarto ko. "Pasok!" sabi ko habang tumitingin sa cellphone ko. Hanggang ngayon wala pa ring mensahe. Pero si Daddy, hindi ko na ata mabilang ang mga mensaheng pinadala niya. "Georgina, iha, kumusta ang pakiramdam mo?" tanong ni Ginang Maria. "Gusto ko lang pong magpahinga muna. May maganda akong ibabalita sa iyo. Nasa baba ang mga kaibigan mo raw. Pumunta sila rito para makita ka. Kung maaari ay puntahan mo muna sila." Nagagalak na wika ni Ginang Maria. "Po? Kaibigan?" Gulat na tanong ko bago tumakbo palabas ng kwarto. Nawala sa isipan ko na magpapanggap ata ako na masama ang pakiramdam. Pababa ako ng hagdan nang makita ko na kung saan-saan napapatingin si Bea. Pero bakit kasama niya ang ex ko? "Bea!" sigaw ko at kumaripas ng takbo papunta sa kanya. "George!" sigaw niya rin at pareho kaming niyakap ang isa't isa. Halos masakal na nga ako sa yakap niya. "Grabe, paano ka napunta dito?" Masayang tanong ko. Hindi pa rin ako makapaniwala na nandito na siya ngayon sa harap ko. Nananabik na akong makita siya at isa pa, marami akong sasabihin sa kanya. "Aba, hindi na ako makapaghintay, no? Isa pa, hindi ka naman nagre-reply sa akin. Kaya nagtanong na lang ako kay Tito kung nasaan ka." "Sinabi niya sa'yo?" "Ikaw talaga, hindi naman ako makakapunta dito kung hindi niya sinabi. At saka bakit ka ba nandito? Ano bang ginagawa mo? Hindi ka talaga pumasok? Alam mo, akala nilang lahat nag-asawa ka na." "Grabe naman kayo mag-isip, nagbakasyon lang ako dito." Sagot ko pero mukhang hindi kumbinsido si Bea sa sagot ko. "Talaga lang ha?" Banat nito. Napatingin naman ako sa likuran ni Bea. "Bakit naman siya nandito? Anong ginagawa niyo dito?" Bulong ko kay Bea. Ang tinutukoy ko ay ang ex kong si Gray, na siyang dahilan kung bakit ako nakipag-away kay Roxanne at ang dahilan kung bakit ako pinatawag ng Dean, kaya mas lalong nagalit sa akin si Daddy nun. "Hindi ko nga rin alam pero alam mo ba, sinabi niya nga rin sa Daddy mo na kayo pa rin hanggang ngayon. Kaya siya nandito dahil pinayagan siya ng Daddy mo. Ang kapal talaga ng mukha niya." Galit na bulong din sa akin ni Bea. Hanggang ngayon ay may galit pa rin ako sa kanya. Galit kung bakit nagawa niyang sirain ang buhay ko. Isa siya sa mga dahilan kung bakit ako nandito. Hindi ba't pinagpalit niya ako kay Roxanne? Bakit ngayon nandito naman siya sa harapan ko? "Anong ginagawa mo dito?" Nagtatakang tanong ko kay Gray. "Gusto kitang makita at humingi ng tawad sa'yo. Kung maaari, mapagbibigyan mo ba ako na makausap ka?" Magalang na tanong nito. "Siya? Magiging mabait?" "Alam mo, Gray, hindi na tayo tulad ng dati. Ikaw pa rin ang sumira ng buhay at relasyon ko, hindi ba?
At isa pa, tapos na ako sa'yo. Bakit hindi na lang kayo magsama ni Roxanne? Inis kong tanong. Ang pagkakaalam ng daddy mo ay tayo pa rin. Gusto ko lang naman makausap ka. Bakit mo ako pinipilit na makipag-usap sa'yo? Huwag kang mag-alala. Kaya ko namang sabihin kay daddy ang tungkol sa atin. Hindi mo na kailangan pang magpaliwanag. Seryosong sabi ko. Akmang tatalikod na sana ako sa kanya nang bigla niya akong pigilan. Please, pagmamakaawa nito. Hindi pa ako nakakapagsalita nang may biglang pumasok sa loob ng bahay. Ganun na lang ang pagkagulat ni Bea. Si Alvaro. Hindi na siya nagsalita, ngunit matalim na nakatitig siya sa kamay ni Gray. Nakapako ang paningin niya doon at kalaunan ay tumitig sa akin na parang nagtatanong. Ano na namang problema nito at bakit mainit ang dugo niya? Pakiramdam ko ay ako pa ang may kasalanan sa kanya. O Alvaro, halika dito, may sasabihin ako sa'yo. Biglang sabi ni Ginang Maria sa taas, dahilan upang siya ay umalis, ngunit nakikita ko pa rin sa gilid ng mata ko ang titig niya sa akin. Paano kaya kung ako naman ang gumawa ng paraan para sirain ang araw niya? Alam niyang umiiwas ako sa kanya kaya mas lalong ipapakita ko na galit nga ako sa kanya. Sige, pero kailangan kasama si Bea. Sagot ko kay Gray. Napanganga naman si Bea sa sinabi. Alam ko namang tutol siya dahil sa ginawa ni Gray sa akin. Ngunit wala akong magagawa dahil may iba naman akong pakay. Talaga, love? Banat nito na ikinataas ng kilay ko. Ba't ang tanga ng isang to? Pinagbigyan ko lang naman na kausapin ko siya pero tinawag niya pa talaga ako ng love. Narinig tuloy ito ni Alvaro. Ganun na lang ang kaba ko nang makitang palabas siya ng bahay, ngunit dire-diretso ito at hindi man lang ako tinapunan ng tingin. Naaapektuhan kaya siya sa mga pinaggagawa ko? Natasha, tingnan mo oh. Di ba siya yung babaeng nakaaway mo nung nakaraan? Oo nga. Hindi ba't nagtatrabaho lang yan dito? Tingnan mo, may kasamang magandang babae at gwapong lalaki. Hindi ba't mahirap lang yan? Bakit naman ganyan ang suot niya? Bulong-bulungan ang mga kagrupo ni Natasha nang makita akong nagmamaneho ng sasakyan ni Bea kasama si Gray. Sige lang at pag-usapan niyo ako. Tingnan natin kung sino ang mamamatay sa inggit ngayon. Nakakatawa talaga sila dahil nagmumukha silang tanga. Ano ba kayo? Ang kikitid naman ng mga utak nyo. Nakakita lang kayo ng babaeng nagmamaneho at may kasamang mukhang mayaman. Tapos iisipin nyo na agad na mayaman yung tao. Paano kung side hustle lang yon or sideline lang ang pagiging driver? Malay mo, isa yang katulong at mga amo niya yan. Hindi naman yan magtatrabaho dito sa plantasyon kung mayaman siya. Isa pa, gawin nyo na lang akong halimbawa. Sobrang yaman ang angkan ko. Pero dahil hindi naman ako matapobre, ginawa ko ang lahat para maging matagumpay. Masyadong nilakasan ni Natasha ang boses niya para lang marinig ko yun. Hindi ba't mukha naman siyang mayaman? Oo nga, pero hindi naman patas na nakakaya niyang maglakwatsa sa oras ng trabaho. Tayo naman ay doble kayod. Huwag kayong mag-alala, ako na ang bahala sa babaeng yan. Sisiguraduhin kong mapapatalsik ko siya dito. Hindi na nadala sa sinabi ni Alvaro, mabuti na lang at napahiya siya. Natatawang sabi ni Natasha. Pinaalala niya pa talaga sa akin ang pagpapahiyang ginawa ni Alvaro. Huwag kang mag-alala at baka kayong dalawa ni Alvaro ang patalsikin ko dito. Nandito na tayo sa plantasyon. Wika ko kina Bea at Gray na hindi mapigilang mamangha sa nakikita. Alam mo, ito ang isa sa mga nagugustuhan ko sa probinsya . Maraming pogi, kinikilig na sabi nito. Akala ko pa naman sa lugar siya namamangha. Yun pala ay sa mga lalaki. Ako ba talaga ang pinunta mo dito o sila? Tanong ko at tinuro sa kanya ang kumpulan ng mga lalaking nagbubuhat ng sako. Ano ka ba? Tingnan mo nga yan. Hindi ba't Alvaro ang pangalan niya nung binanggit siya kanina? Bakit hindi mo naman lang sinabi sa akin na may bago ka na palang gusto? Nagbago na ata ang taste mo ha?
Pero saan galing na planeta ang lalaking yan? Sobrang gwapo naman ata. Halatang halata nga dahil tumutulo na yung laway mo. Inirapan naman ako ni Bea. Umamin ka nga sa akin, may namamagitan ba sa inyong dalawa? Ayos ka lang ba? Wala no? Sagot ko. Bakit ganyang ka makareact? At saka panay tingin niya sa'yo. Ano yun? Hindi makapaniwalang tanong ni Bea. Ikaw kasi lahat na lang binibigyan mo ng kahulugan. Alam mo, ang dapat sa'yo magkaroon na ng jowa para hindi mo nang papansinin ang buhay pag-ibig ko. Natatawa kong wika. Manahimik ka nga habang buhay akong magiging kontrabida sa buhay pag-ibig mo. Kung magpapakatanga ka naman, sabi nito habang nakataas ang kilay. Masama ko naman siyang tinitigan. Kung hindi lang talaga kami nandito ay baka kanina ko pa siya sinabunutan. Ganyan niya talaga ako protektahan. Pero hindi ako nagbibiro ha. Ang ganda dito. Parang gusto kong sumakay ng kabayo. Nagniningning ang mga mata ni Bea habang nakatingin sa mga kabayo. George! Sigaw ng isang babae papunta sa amin. Lakad, takbo ang ginawa ni Fasilona at hingal na hingal. Sino naman yan? Tanong ni Bea. Hindi pa man ako nakakapagsalita ay biglang niyakap naman ako ni Fasolina. George! Nasabi pala sa amin ni Alvaro na masama ang pakiramdam mo. Kaya nalulungkot ako dahil wala man lang akong makausap dito. Tsaka may hindi ka pala sinasabi sa amin eh. Malawak na ngiting sabi nito. Nagtataka naman ako kung anong ibig niyang sabihin. Magkasama pala kayo ni Alvaro sa iisang bahay? Diretsyong sabi nito at napakalakas ng boses niya, dahilan upang agaran kong takpan ito. Patay, hindi talaga maiiwasan minsan ang bunganga ni Fasilona. At sino naman kaya ang nagsabi sa kanya na magkasama kami ni Alvaro sa iisang bubong? Lahat na atang nagtatrabaho sa plantasyon ay nakatingin sa akin. Maging ang mga kagrupo nila Natasha, pati na rin si Alvaro at Cameron. Ano ka ba naman, Fasilona? Wala namang ibig sabihin yun. Kasi pansamantala akong nakikitira kina Ginang Maria at nauna siya doon kaya wala namang problema sa akin yun. Trabaho naman ang pinunta ko dito. Sabi ko at pinarinig ko yun sa lahat. Ganun ba? Akala ko pa naman ay may ibang dahilan. Napatango naman si Gray na parang nabunutan ng tinik. Akala naman nito umaasa akong magkakabalikan pa kami. Ang kapal talaga ng muka, samantalang si Bea naman ay napapailing at ngumiti ng nakakaloko. Alam ko naman ang laman ng isip niya. Mawalang galang na sa inyong lahat. Ako nga pala si Cameron. Kung hindi nyo pa na nalalaman, isa ako sa mga mataas na posisyon ng plantasyong ito. Miss Georgina, baka naman naaalala mo ang sinabi ko sa iyo kapag oras ng trabaho. Hindi mo pwedeng dalhin dito ang mga kaibigan mo para lang gumala. Oras ng trabaho ito. Pwede mo namang gawin yan kapag tapos na ang trabaho mo. Isa pa, napaka-unfair naman kung hindi kita isusumbong sa tagapangalaga nito. Ang sabi ni Ginang Maria, masama ang pakiramdam mo pero bakit nandito ka ngayon at nagpapasyal? Ang haba naman ng tanong ni Cameron sa akin. Hindi naman siya tunog mapagmataas. Alam ko namang gusto niya lang maging pantay sa lahat at naiintindihan ko yun. Nakita ko pa kung paano umikot ang mata ni Bea. Paano na to? Sa kanya pa naman ako boto para kay Bea. Cameron, pasensya na kung nakikisawsaw ako dito. Kasi girlfriend ko yung pinagsasabihan mo. Nagulat ako sa sinabi ni Gray. Anong girlfriend? Kita mo tong lalaking to? Gagawa pa dito ng eksena? Si Fasolina ay hindi mapigilang mapangiti na parang mapupunit na ang labi nito. Teka Gray, anong pinagsasabi mo dyan? Inis na tanong ko. Please Georgina, kahit ngayon lang, hayaan mo akong bumawi. Malumanay na sabi nito. Bumawi? Mas lalo mo lang pinapalala ang sitwasyon. Patay na naman ako nito kay Daddy kapag nalaman niyang hindi ko nagampanan ng maayos ang trabaho ko. Paano kung marami na pala siyang natatanggap na reklamo tungkol sa akin? Di matatagalan ako dito.
Nakita kong napailing si Cameron at lumingon sa direksyon ni Alvaro kung saan suplado ang tingin nito sa binibiyak niyang kahoy. Tumatagaktak ang pawis sa kanyang noo papunta sa kanyang dibdib. Bakit ba palagi niyang binabandera ang katawan niya? Bakit ba ako naiinis? Malaya naman siyang gawin yun. Ano naman kung boyfriend ka niya? Trabaho ang pinag-uusapan dito, sabi ni Cameron. Bakit ba ang tapang-tapang ng lalaking ito? Alam ko yun, kaya nga ako nandito. Kung pwede lang sana ako na lang, huwag muna magtrabaho ngayon si Georgina. Okay lang naman kung wala siyang sahod na matatanggap, ako na ang bahala sa kanya. Hindi talaga nag-iisip itong si Gray. Napakamot na lang ako sa batok ng titigan ng masama ni Cameron si Gray. Tama na, ikaw lalaki, tumahimik ka na. Magtatrabaho na ako, hindi mo na kailangan pang paalalahanan ako. Tutal yun naman ang palagi mong ginagawa. Inis na sabi ko at pumunta kay Bea. Pasensya na pero pwede ba mamaya na lang kita papasyal? May trabaho kasi ako ngayon. Alam mo naman ang tungkol dito, di ba? Paliwanag ko kay Bea. Sino ba ang Cameron na yun at baka ako na ang magpapaalis sa kanya dito? Nakakainis ah. Hindi ba nila alam na mali yan ginagawa nila sa'yo? Uso rin pala sa probinsya ang pagiging sakim, no? Galit na wika ni Bea. Hindi ko naman masisisi si Cameron dahil tama naman siya at wala siyang alam na anak ako ng may-ari ng plantasyong ito. Nakita kong nag-uusap sila ni Alvaro at mukhang nakikinig lang itong si Cameron. Bakit ba mas mukhang boss pa siya kaysa kay Cameron? Magkaibigan nga sila pero hindi naman pwedeng isalin niya yon sa trabaho. Sandali, ako na ang bahala sa'yo. Nag-usap na kami ni Cameron. Ako na rin ang bahala kina Ginang Maria dahil sa iisang bahay lang naman tayo nakatira. Ako na lang din ang gagawa ng trabaho mo ngayon. Seryosong sabi niya at titig na titig sa mga mata ko. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin nakakalimutan ang aksidenteng pagdampi ng labi niya sa labi ko. Kaya nga ako nagdahilan na masama ang pakiramdam ko ay dahil umiiwas ako sa kanya. Ngayon sigurado akong iniisip niya na iniiwasan ko nga siya. Kahit kasi si Ginang Maria ay nagkukwento rin sa akin na ilang beses niya akong tinanong sa kanya. Nakailang sakay at takbo na si Bea sa gamit niyang kabayo. Pero heto pa rin ako at malalim ang iniisip. Naiwan naman si Gray sa tabi ko pero hindi naman yun ang iniisip ko. Ang mas iniisip ko ay yung bakit ginawa ni Alvaro yun. Tila napakahiwaga ng pagkatao niya. Parang ang alalim ng iniisip mo ah, biglang sabi ni Gray. Dahilan upang ako'y mapatingin sa kanya. Mas lalong naging malambing ang simoy ng hangin at nakakagaan sa pakiramdam ang tumitig sa napakaraming puno ng nyog. Nang hindi agad ako makapagsalita ay nagsalita ulit ito. Mukhang kilalang kilala ka na ng lalaking yun ah, yung si Alvaro. Alam mo pamilyar ang mukha niya. Naniniwala kong hindi siya karaniwang tao lang. Naghihintay ako sa idudugtong ni Gray, ngunit hindi na siya ulit nagsalita. Nagtatrabaho siya sa aming plantasyon. Masipag siya kahit mahirap lang siya. Wika ko. Mahirap? Tanong niya ulit. Yun ang sabi ng lahat. Teka nga, bakit mo ba ako kinakausap? Gusto ko nga sanang mapag-isa eh. Bakit hindi ka sumama kay Bea? Total marunong ka naman yan. Ano ka ba naman George? Mas gusto kong sulitin ang araw na to na kasama ka. Mamaya ay uuwi rin kami. Gusto ko lang naman humingi ng tawad sa ginawa ko. Pasensya na kung nagkamali ako. Alam ko naman na wala na akong pag-asa pero ang gusto ko lang ay makahingi sa iyo ng tawad. Tapos na yon. Nung una akala ko masakit talaga kaya lang. Mabait naman ang Panginoon at tinulungan niya ako kagad. Marami siyang pinaintindi sa akin. Tungkol sa buhay, sa susunod, pwede bang gawin mo na huwag mo na akong tawaging love? Bahala ka kung hindi mo mapipigilan ng sarili mo. Masusuntok talaga kita. Pabiro kong pagbabanta. Napatawa naman siya. Sandali ah. Sasagutin ko muna ito. Tumawag si Mami. Paalam ni Gray nang mag-ring ang cellphone nito. Sige lang, hihintayin kong matapos si Bea. Sagot ko naman.
At nang umalis na nga ito ay malalim akong huminga na parang sobrang pagod ko ngayong araw. Buti na lang at dinalaw ako ni Bea kaya lang maya-maya ay uuwi rin siya. Sana naman maisipan na ni Daddy na kunin ako dito lalo na't marami na naman akong natutunan. Hindi man ganun katagal ang pagmamalagi ko dito pero sana makita ni Daddy ang pagbabago sa pagkatao ko. Sa tagal kong pagtira sa mansyon nila Mami ay mahaba rin ang panahon na ibinigay sa akin para mas makilala ko si Ginang Maria. Hindi man ganun karami ang alaalang meron ako sa kanya, ngunit nasisiguro kong mahalaga siya para kay Alvaro. Nandito ka lang pala. Sabi ng kung sino gamit ang malalim na baritonong boses. Alam kong pagmamayari ni Alvaro ang boses na to. Hindi pa man ako lumingon ay mabilis siyang pumunta sa harapan ko. Ah, ikaw pala. Bakit ka pala nandito? Tanong ko nang hindi nakatingin sa kanya. Hindi ko alam kung bakit pero parang magwawala ang kaba ng puso ko kung magtagpo ang aming mga mata. Iniiwasan mo ba ako? Natatawang tanong niya. Bakit nagawa niya pang tumawa? Samantalang ako ay parang kinakapos ang paghinga. Bakit naman kita iiwasan? Sino ka ba sa tingin mo? Matapang na tanong ko. Ang tapang-tapang ng boses mo pero hindi mo man lang ako matingnan sa mga mata. Sabi nito na nagpatigil sa akin. Ano bang ginagawa nito sa akin at bakit ayaw kumalma ng puso ko? Hinarap ko siya upang ipakita sa kanya na nagkakamali siya. Tumango-tango naman ito. Bakit ka ba nangingialam sa akin? Kanina. Bakit tinulungan mo ko? Hindi ba't sinabi mo sa akin na ayaw mo ng ganong klaseng ugali ng tao? Titig na titig lang ito sa akin bago nagbuntong hininga. Hindi ko rin alam, Georgina, pero isa lang ang alam ko ngayon. Ikaw ang magiging malaking banta sa buhay ko. Nanliit ang mga mata ko nang titigan ko siya pero tila nalalasing lang ito. Paano ka magiging banta sa buhay mo? Ewan ko. Basta ko na lang nararamdaman na kailangan kitang protektahan sa kahit anong paraan. Magiging napakagandang banta ka sa buhay ko. Hindi dahil sa ikababagsak ko, kundi sa ikapapanatag ng sarili ko. Ano bang pinagsasabi niya? Si Alvaro ba talaga to? Alvaro, nakainom ka ba ng gamot? Bakit tila nilalagnat ka at hindi mo malaman ang pinagsasabi mo? Nung una, akala ko may mali sa akin pero nung nakilala kita ng husto, may kung ano sa'yo na pilit kong hinihikop hanggang sa hindi na ako makaangat. Lubog na ako at lumalapan nung maglapat na ang ating mga labi. Sabihin na nating naghahayag ako ng damdamin ko sa'yo pero tila huli na ang lahat dahil may nobyo ka na pala. Maaayos ka sa akin na nasabi ko to sa'yo. Gusto ko ring humingi ng tawad nung naramdaman mong napahiya kita. Yun lang ang naging paraan ko para mas lalo kitang makausap. Mahabang paliwanag nito habang namamaos ang boses at ang mga mata nito'y tila pagod na pagod. Sigurado kong pagod talaga siya dahil siya ang gumawa ng trabaho ko pero ang mas hindi ko inaasahan ay ang pag-amin niya ng nararamdaman niya para sa akin. Kung ganun pareho kami ng nararamdaman, may gusto siya sa akin at ayaw niyang ipagpatuloy dahil akala niya nobyo ko pa rin si Gray. Papaano kung sasabihin ko sa kanya na pareho kami ng nararamdaman? Kaya lang alam ko naman na hindi pwede. Mas gusto ni Daddy na i-date ko yung galing sa mayayamang pamilya. Pero paano kung ako mismo ang magbubuwag ng ganoong pananaw? Alam ko naman sa sarili ko na humahanga ako sa kanya. Ayoko na dumating ang araw na pagsisisihan ko ang mga desisyon. Ako rin aaminin ko na sana sa kanya nang biglang dumating ang kabayong sinasakyan ni Bea. Hindi ko nasabi sa kanya na gusto ko siya. Dumistansya siya sa akin at gano'n na lang ang lungkot na nararamdaman ko. Baka kung anong isipin niya at baka lalo siya na ang umiwas sa akin. George, ang ganda talaga dito. Kaya lang kailangan ko nang umuwi ngayon eh. Sayang talaga. Sa susunod magpapaalam na ako kay Mami na dito na ako titira. Ano, tara na? Masayang wika ni Bea habang may malawak na ngiti sa labi. Nagkatitigan lang kami ni Alvaro at gano'n na lang ang panghihinayang na nararamdaman ko nang hilahin na ni Bea ang braso ko.
Nandyan na pala ang kotse niya. Wala na akong nagawa ng lumabas ang driver at ilang bodyguard niya. Sumunod na ako sa kanya para mahatid siya. Habang umaandar ang sasakyan ay nandoon pa rin si Alvaro at seryosong nakatingin sa akin. Hanggang ngayon ay hindi pa rin ako makapaniwala. Nagustuhan niya talaga ako. Makalipas ang ilang araw ay natagpuan ko ang sarili na inaabala sa kahit anong trabaho. Minsan nga kahit na nag-overtime ako kahit na hindi naman kailangan, yun lang naman ang paraan ko sana para makausap ko si Alvaro. Nito kasing mga nakaraang araw, matapos ang pag-amin niya sa akin ay bihira na lang siyang pumupunta sa bahay. Hindi na nga siya doon natutulog. Hindi ko rin alam kung okay pa ba ako at bakit tila namatayan ako ng ilang beses. George, okay ka lang ba? Huwag mo namang pagurin ang sarili mo sa trabaho. Nako, hindi mo na kailangan pang ipakita sa lahat na alam mo itong pagbibiyak ng mga nyog. Tingnan mo nga marami ka nang nagawa at isa pa, malaki ang pinagbago mo. Ipinagmamalaki kita, George. Nakangiting wika ni Pesilona at niyakap ako. Napailing na lang ako. Napatingin na rin ako sa kamay ko. Namumula. Ang mga daliri ko ay may mga sugat na rin. Ito ang dahilan ng pagiging masipag ko. Grabe pala ang buhay. Tama nga si Daddy. Hindi ko siya naiintindihan nung una pero ngayon, nagpapasalamat ako sa lahat ng mga ginawa niya sa akin. Ngayon mas lalo akong naiintindihan kung paano mamuhay ng walang inaasahan. Kung paano tumayo sa sarili kong mga paa. Ano ka ba, Fesilona? Siyempre kung hindi mo ko tinuruan, siguro hanggang ngayon nahihirapan pa rin ako sa pagtatrabaho dito sa plantasyon. Hindi man ganun kadali ang trabaho dito pero nakakagaan pala sa pakiramdam kapag may natutulungan kang tao. Sabi ko habang nakatingin sa tuktok ng aming plantasyon. Maya-maya lang ay nakita kong papunta sa amin si Natasha at ilang kaibigan niya. Maayos ang pananamit niya at tila natatawa habang nakatingin sa akin. Hindi kasi ako nakaayos at alam kong malalait niya ako. Puno na rin ng mantsa ang damit ko. Puno rin ng pawis ang mukha ko. Nang dahil sa pagtatrabaho ko sa plantasyon, binago ko ang pananaw ko sa buhay at mas lalong lumawak ang pag-unawa ko sa maraming bagay. Sabi ko naman sa inyo ayaw nyo maniwala sa akin. Tingnan nyo nga kung mukhang mayaman yan. Mas pulubi pa nga yan sa inyo sabi ni Natasha at malakas na tumawa. Akmang papatol na sana si Fesolina ngunit pinigilan ko ito. Hayaan mo na yan, Fesolina. Ayoko nang makipag-away sa kanila. Tandaan mo iba tayo sa kanila. Kung ganun ang kilos nila, huwag na nating sundin. Sa huli mas lalo tayong talo. At kung papatol man tayo sa kanila, di walang pinagkaiba ang ugali natin sa kanila, hindi ba? Malumanay na tanong ko. Tumango si Fesolina, ngunit alam kong sa kabila nun ay namamanga sila sa akin. Sino ba naman ang mag-aakala na ang isang tulad ko ay magagawa yun? Alam ko sa sarili ko at aminado ako na sakit sa ulo ako noon. Spoiled nga ako Kung si Bea pa ang magsasabi pero ngayon natutunan ko na ang tunay na ligaya ay hindi nasusukat sa mayaman o sa karangyaan. Ang tunay na ligaya ay nanggagaling sa ating sarili. Hayaan niya na yan. Hindi ba't ang lakas ng tingin niya sa sarili niya? Tingnan lang natin ngayon kung maibubuga pa siya. Nakangising sabi ni Natasha. Bakit? Anong meron? Oo nga. Bakit naman siya kakabahan yan? Di ba mayaman naman ang amo niya? Ano bang meron, Natasha? At ang saya mo? Samot-saring tanong ng mga kaibigan niya. Dadating lang naman ang daddy ko. Alam niyo naman, isa siya sa mayayaman sa probinsyang ito. Sinumbong ko lang naman siya at handa ang daddy ko na makipag-usap sa kanya kahit sinong may mataas na posisyon dito upang siya ay paalisin sa trabaho. Nahihibang na talaga si Natasha. Paano mo mapapatalsik sa trabaho ang anak ng may-ari? Kasabay ng patak ng pawis mula sa aking noo ay biglang nagkagulo ang paligid. Lahat ng mga manggagawa ay nagbubulong-bulungan. Mukhang may dumating na kilala mula sa probinsyang ito.
Ganito ba nila ituring ang sarili nila? Nagiging mukhang alipin sila sa kapwa nila? Ano naman kung mayaman sila? O ano naman kung manggagawa lang ang iba? Dapat ba may basehan ang pakikitungo? Hindi ba't si Senior Vicente yan? Oo nga, siya ang ama ni Sir Cameron at Natasha. Kung ganun totoo nga ang sinasabi mo, Natasha, nako, ako ang kinakabahan para sa babaeng yun. Yan ang napapala ng mga taong ilusyonada. Akala mo kung sino, isa lang palang basura. Naiinis man ako sa mga naririnig ko mula kay Natasha. Ngunit ano naman ang magagawa ng tatay niya sa akin? Sa tingin ba nito mapapaalis niya ako sa trabaho? Nako George, pupunta sa atin si Senior Vicente, pero huwag kang mag-alala, tutulungan kita magpaliwanag. Kinakabahang wika ni Pasilona. Hindi ko pinansin ang sinasabi ni Pasilona dahil hindi naman ako natatakot sa tatay ni Natasha. Isa pa, wala na akong lakas ng loob para makipag-away sa kanya. Pinalaki ako ng maayos ni Daddy at mas alam ko kung ano ang tama at mali. Iha, anong pangalan mo? Mahinang tanong sa akin ng tatay ni Natasha. Nakita ko kasi si Natasha sa gilid nito at lakas loob akong pinagtawanan. Unang-una po, kilala ko po ba kayo para tanungin ako ng pangalan ko? Pangalawa po, bakit niyo po ako tinatanong ng pangalan ko? Magalang na tanong ko. Napahalakhak naman ang tinatawag nilang Senior Vicente, ngunit maraming nakikinig ay nagulat at laglag ang panghang nakatingin sa akin. Marami pa sa nakikinig ang nagbababala sa akin na dapat sumagot ako ng maayos. Tama nga ang anak kong si Natasha at ugaling tigre ka nga, Iha. Alam mo, ikaw pa lang ang unang nambastos sa akin. Natatawang sabi nito, ngunit alam ko namang galit na ito sa akin. Alam niyo po, turo po sa akin ng daddy ko na huwag ipagbigay sa hindi kilala ang anumang impormasyon na tungkol sa buhay ko. Gusto ko lang pong protektahan ang sarili ko at masasabi ko pong hindi yun kabastusan dahil unang-una kayo po ang makakaalam niyan. Kilala mo ba kung sino ako? Kalmadong tanong ni Senior Vicente. Malamang, hindi po. Kaya nga hindi ko binibigay sa inyo ang pangalan ko. Matapang man ang pagkakasabi ko ay ginawa ko pa rin ang lahat upang maging boses magalang. Abat sino ka para kausapin ako sa ganyang paraan? Hindi mo ba alam na nandito ako para paalisin ka sa plantasyon na ito? Mawawalan ka ng trabaho at sisiguraduhin kong hindi ka makakapagtrabaho. Kahit sinong angka ng pamilya mo dito sa probinsya ng Valderrama, naiintindihan mo ba? Malakas na sigaw nito. Doon ako nagulat. Marami ang napapayuko ngunit hindi ko yun gagawin. Wala kang hiyang, matanda ka. Sino ka para sigawan ako? Wala akong pakialam kung sino ka dito. At kahit anong gawin mo, hindi mo ako mapapaalis dito. Sigaw ko rin sa kanya. Nanlisik ang mga mata niya at galit na galit sa akin. At sumasabat ka pa talaga ha? Akmang sasampalin na niya ako sana. Doon ako natigilan. Pinangako sa sarili ko na hindi na ako makikipag-away. Okay lang sa akin kung masaktan ako ngayon. Ang importante ay hindi ko ito dinanaanan sa dahas. Ang mas mahalaga ay alam kong tama ako. Tama ang ginawa ko upang ipaglaban ang sarili ko. Ipakita sa ibang tao na walang karapatan ng kung sino man na apihin ang bawat sarili kahit na nasa mataas na estado pa ito ng buhay. Pinikit ko ang aking mga mata at hinintay na dumapo ang mapanakit na kamay niya sa aking pisngi. Ngunit lumipas ang ilang segundo ay wala akong nararamdaman. Sige, subukan mong saktan siya at ikaw ang paaalisin ko dito. Boses pa lang niya, alam ko nang siya ito. Lagi naman siyang nagpapakita kapag nasa peligro ang buhay ko. Nakita kong nagalit ang mga mata ni Alvaro. Natigilan si Senior Vicente at hindi makapaniwala na ako ang kinampihan ni Alvaro. Maging ako ay natigilan rin sapagkat una sa lahat, kaibigan niya si Cameron, kaya nararapat lang na siya ang kampihan nito. Ngunit sa pagkakakilala ko sa kanya, wala siyang pinipiling tao kapag alam niya kung sino ang may mali, pantay ang pananaw niya sa lahat. Congressman Fulon, anong pinagsasabi mo? Kilala mo ba ang babaeng to?
Iritadong tanong ni Senior Vicente, ngunit mas nangingibabaw ang galit sa muka nito. Congressman, isa siyang kongresista, si Alvaro Fulon, ang lalaking nilalait ko sa isipan. Ang lalaking inakala kong mahirap at nagtrabaho sa aming plantasyon ay isa palang congressman. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Kung siya ay sobrang yaman at nagagawang maging mabuting tao, paano pa kaya ako? Kaya pala ganun na lang siya kung igalang si Cameron at Natasha. Habang gulong-gulong sa isipan ko ay naging mas marami ang mga tao sa paligid nang biglang may kotseng paparating. Malayo pa lang ay alam ko ng akin yon. Ang unang kotseng dumating ay ang dahilan kung bakit umiinit ang aking pisnging lumabas si Daddy kasama si Rain at Ginang Maria. Hindi ko mapigilang mapaluha. Miss na miss ko na sila at hindi ko inakalang dito pa talaga kami magkikita muli. Agad na tumakbo sa akin si Rain at niyakap ako ng mahigpit. Ganon rin ang ginawa ko sa kanya. Ate, ano ba yan? Hindi ka ba naliligo? Natatawang tanong nito ngunit tinawanan ko lang to. Gulat ang lahat ng mapatingin kay Daddy, maging si Senior Vicente. Marami rin ang sumasalubong kay Daddy at nagpapasalamat sa hanap buhay na ibinigay niya para sa mamamayan ng Valderrama. Vicente, hindi na kailangan pang ipaliwanag sa iyo ni Congressman Alvaro ang relasyon niya sa anak ko dahil ako na ang magtatanggol sa kanya bilang ama niya. Nataranta ang lahat, maging si Natasha. Nakita ko naman sa di kalayuan si Fesolina na mangha sa nalaman. Isa pa, nagkamali ako na pinagkakatiwalaan kita bilang stockholder ng plantasyon. Marami akong nalaman tungkol sa mga maling ginawa mo sa kumpanya, kaya napagdesisyonan kong alisin ka bilang partner ng plantasyon na ito. Isa pa, ayoko rin makita na ang sarili kong anak ay makakaya mong saktan. Dinala ko siya rito upang matuto, hindi upang laitin ng kung sino. Bilang ama niya, ako ang unang taong magtatanggol sa kanya, matapang nasabi ni Daddy. Hindi ko mapigilang umiyak. Nung una, galit na galit ako sa kanya pero ngayon, mas lalo kong nararamdaman kung gaano niya ako kamahal. Kung gaano niya kami pahalagahan ni Rain. Lahat ay kaya niyang isakripisyo para sa amin at yun ay hindi matutumbasan ng kahit anong halaga. Lahat ay hindi makapaniwala na ang babaeng kinukutya at nilalait nila ay anak pala ng may-ari ng plantasyon. Kahit ilang beses humingi ng tawad si Senior Vicente, ay hindi pa rin siya pinakinggan ni Daddy. Marami rin ang nagtungo sa akin at humingi ng tawad. Ngunit ang mas mahalaga sa akin ngayon ay ang aral na makukuha ng bawat tao. Daddy, sabi ko habang naluluha. Huwag kang mag-alala, nandito si Daddy at ipagtatanggol kita kahit anong mangyari. Namumula rin ang mata ni Daddy habang nakatingin sa akin. Hinalikan nito ang noo ko. Alam ko naman na naaawa lang ito sa akin dahil sa itsura ko. Baka iniisip niyang napabayaan ako dahil sa mga butas-butas na suot kong damit. Ate, mukha kang kawawa. Nasaan ang model ko na ate? Nanliliit ang mata ni Rain habang tinatanong ito sa akin. Ikaw talaga, Rain. Hindi lang ako nakasuot ng mga mamahalin kong damit, nilalait mo na agad ako. Ako pa rin to ang pinakamaganda mong ate. Siyempre, idagdag na rin natin ang pinakamabait na sa lahat. Sabi ko, ngunit pareho lang akong tinawanan ng kapatid ko at daddy ko. Nakita mo na ba ang kotse mo? Dinala ko para hindi ka na magalit sa akin. Sabi nito at winagayway sa ere ang susi ng kotse ko. Alam mo daddy, siguro kung hindi mo ako pinapunta dito, baka kanina pa ako tumatalon sa tuwa at pinahaharurot ang kotse. Pero ngayon iba na eh. Mas importante sa akin ngayon ang oras kasama ang pamilya kaysa sa sarili kong kasiyahan. Hindi po ako nagsisisi na nagtatrabaho ako dito. Nag-enjoy ako kahit na nakakapagod. Ngiting sabi ko. Inakbayan naman ako ni Daddy. Marami akong dahilan kung bakit kita pinapunta dito. Alam mo anak, kung alam ko lang na makakasama sa iyo ito, una pa lang ay hindi ko na ginawa ito. Matagal na henerasyon na itong ating plantasyon kaya para sa alaala ng mami mo ay nandito pa rin ako at nilalaban ito. Ikaw rin ang naging dahilan para malaman ko kung sino ang taksil sa plantasyon na ito. Sumang-ayon naman ako kay Daddy. Kaya pala binigyan niya ako ng misyon dahil alam kong malaki ang tiwala niya sa akin. At kahit magbago man ang buhay ko, babalik at babalik pa rin ako dito sa probinsya ng Valderrama kung saan ito'y naging tahanan ng masasayang alaala.
Mabuti na lang at nakapagpaalam na ako kay Pasolina. Alam ko naman na pagkatapos nito ay sasama na ako sa kanila, Daddy, pabalik ng Maynila. Daddy, may isang hiling sana ako. Sabi habang nakangiting pinagmamasdan ng buong lawak ng plantasyon. Ano yun anak? Sabihin mo lang. Gusto mo ba ng bagong kotse? Bag? Mag-travel sa ibang bansa? House and lot? Sunod-sunod na tanong ni Daddy. Napakamot naman ako ng ulo dahil wala ni isa sa binanggit niya ang gusto ko. Daddy naman graduate na ako sa pagiging spoiled. Ang hiling ko po sana ay mapunta sa pamilya ni Pasilona ang sahod ko sa buong pagtatrabaho ko dito. Napabuntong hininga si Daddy at tinapik ang balikat ko. Alam mo anak, mana ka talaga sa mami mo. Pinagmamalaki kita. Huwag kang mag-alala at gagawin natin niyang kahilingan mo kahit sa pag-aralin natin ng kaibigan mo. Halos mapunit ang ngiti ko nang sabihin niyo ni Daddy. Nag-group hug kaming mag-ama kasama si Rain. Pinapangako ko na ako ang unang taong susuporta kay Daddy at Rain anuman ang mangyari. Sir Reynaldo, Georgina at Rain, nakahanda na po ang selebrasyon sa bahay. Nakangiting balita ni Ginang Maria at katabi nito si Alvaro. Napansin ko pa ang matalim na titig sa akin ni Rain. Alam ko naman na may napapansin siyang kakaiba. Ginang Maria, nako, yan nga po ang sinasabi ko at excited ulit akong matikman ang espesyal niyong luto. Hindi ko yan makakalimutan nung unang beses akong dalhin dito ng kanilang ina. Naku, walang duda nga Reynaldo. Anak niyo talaga si Georgina, kuwang-kuwa niya ang mami niya. At itong si Rain napakaganda rin na bata. Ginang Maria, nais ko rin pong magpasalamat sa iyong inaanak. Nakangiting wika ni Daddy habang nakatingin kay Alvaro. Binulungan ko muna si Rain na maunang sumunod kasama si Ginang Maria. Ako naman ay nagpaiwan dahil may gusto akong sabihin kay Alvaro. Sa mga salitang ilang araw ko nang tinatago. Lalo mo kong pinapahanga iyo. Napakahusay mo bilang isang pinuno at tingnan mo ang pagbabagong binagay mo sa probinsya at Valderrama. Hindi maikakaila na maunlad ito kahit gaano man ito kalayo sa ibang bayan. Ginagawa ko lang po ang tungkulin ko at isa pa, nagpapasalamat din po ko sa inyo at pinagkatiwalaan nyo ko upang bantayan ang inyong anak. Kung ganun, matagal na nilang kilala ang isa't isa. Daddy, alam mo na nung una pa lang na isa siyang congressman? Hindi makapaniwalang tanong ko. Aba oo naman, kaklase ko sa Maynila noon ang ama niya at matalig kong kaibigan. Ikamusta mo na nga lang ako kay paring Aldin. Makakaasa po kayo pero sana naman po ay hindi niyo makalimutan ang hiling ko rin sa inyo. Magalang na sabi ni Alvaro. Nagkatinginan sila sa mata. Nakikita ko sa mukha ni Alvaro ang panibagong emosyon. Ang mga mata nito'y hindi mapakali. Oo naman, Congressman Alvaro. Hindi ko naman nakakalimutan yon. Kaya lang mukhang mahihirapan akong ibenta sa iyo ang plantasyon na ito. Mukhang hindi ako papayagan ng panganay ko na anak. Paliwanag ni Daddy at inakbayan ako. Ganoon siya kayaman? Kaya niyang bilhin ang buong plantasyon na to? Kahit naman ako ay hindi papayag. Napamahal na ata ako sa probinsya ng Valderrama. At minana namin to sa aming pamilya. Hindi ito basta-basta nabibili. Kung ganun, pwede po bang humiling muli? Sana naman ngayon ay mapagbigyan niyo na ako, sabi ni Alvaro ngunit sa akin nakapako ang titig. Hindi ko alam kung anong nasa isip niya, ngunit bawat pagdaan ng segundo ay hinahangad kong kagaya iyon ng iniisip at gusto kong mangyari. Nais ko po sanang ligawan ng anak niyo, kaya sa inyo ako mismo unang nagtanong. Alam kong sa inyo muna magmumula ang permiso. Para akong nananaginip, hindi ko maiwasang mapangiti ng matamis. Hindi ko inaasahang ganito siya kaprangka at mismo sa harap ni Daddy ay pinagtapat niya ang nararamdaman niya sa akin. Tipid na napangiti sa akin si Daddy. Bakit tila siya pa ang mas masaya sa akin? Bakit ba ganito ang galawan ni Alvaro? Hindi tuloy ako makapag-isip ng tama. Alam mo, iho, bilib ako sa pagiging matapang mo. Pero pareho tayong lalaki eh. Ang masasabi ko lang ay lahat ng makakapagpasaya sa anak ko ay ibibigay ko. Kung saan siya masaya ay doon na rin ako. Kaya lang, siya pa rin ang pipili ng gusto niya. Kaya hindi ko masisiguro kung mapagbibigyan pa rin kita sa ikalawa mong kahilingan. Ang anak ko ang makakasagot sa katanungan mo.
Wala na nga akong nagawa dahil kahit na gano'n ang sinasabi ni Daddy ay masaya pa rin ako sa kabila ng lahat ng nangyari. Para akong nanalo sa loto dahil doble-doble ang magagandang nangyayari sa buhay ko. Ang mabuti pa ay iwan ko muna kayo. Mukha kasing matagal nyo nang gustong mag-usap, biro ni Daddy at mukha siyang kinikilig. Ganoon kabilis ang pangyayari at kaming dalawa na lang ang natitira. Pareho kaming hindi makapagsalita ngunit ang aming mga mata ay nag-iisa. Malambing ang titig namin sa isa't isa. Kamusta Alvaro? O mas kilalang Congressman Alvaro Fulon. Natatawa kong tanong. Hindi ko nga rin alam kung bakit yun ang lumalabas sa bibig ko. Ngunit hindi ko kasing maiwasan na maging masaya dahil sa kabila ng hindi namin pagkakaunawaan ay gumagawa talaga siya ng paraan para mapalapit sa akin. Heto, umaasang mapapasagot ka. Seryosong sabi nito. Ang bilis mo naman. Akala ko ba nandiligaw ka pa lang? Gulat kong tanong. Akala ko ba ayaw mo nang ituloy dahil may boyfriend ako? Dagdag ko. Umiwas ito ng tingin at kinagat ang pang-ibabang labi. Bakit pa patatagalin kung pwede namang maging sa akin ka na? Paano kung mapunta ka pa sa iba? E di habang buhay ko yung pagsisisihan. Sabi nito at dahan-dahang lumapit sa harapan ko. Kinuha nito ang kamay ko at tinapat sa dibdib niya. Ramdam ko ang lakas ng tibok ng puso niya. Wala na akong pakialam kung may boyfriend ka man o wala. Ako naman ang mananalo sa puso mo, hindi ba? Matapang na tanong nito. Napailing ako ngunit totoo naman. Kahit nga mga titig niya ay hindi ko na maiwasan. Pati pa kaya ang pananalita niya? Alam mo naman siguro na kaya kong bilhin kung ano man ang gusto mo. Kahit bumalik ka pa sa dating Georgina, ikaw pa rin ang babaeng pangangarapin ko araw-araw. Hindi ko na nga napigilan at lumandas na nga ang mga luha sa aking mga pisngi. Hindi ko alam na ganito pala ang pakiramdam kapag minamahal ka ng tama. Kapag mas malalim ang salitang pag-ibig, wala kang ibang mararamdaman kundi ang pagiging sapat bilang ikaw. Paano kung sabihin ko sa iyo na mas minahal kita bilang simpleng Alvaro? Bilang isang masipag na nagtatrabaho sa plantasyon, pero kahit ikubli mo man ang pagiging kongresista mo, ay alam ko naman na kung una pa lang, kusang tumibok na ang puso ko sa iyo. Nakangiting wika ko sa gitna ng pag-iyak. Mabilis nito akong hinila papalapit sa kanya at mahigpit naming niyakapan ang isa't isa. Ibig sabihin ba nito ay pinapayagan mo akong maging parte ng buhay mo? Nakangiting tanong nito. Ilang beses akong tumango upang maramdaman niya kung gaano kakasaya ang puso ko. Sumigaw ito ng napakalakas dahilan upang ako'y matuwa. Ganoon siya kasaya. Sa unang pagkakataon ako ang gumawa ng paraan upang siya ay halikan. Nagulat man siya nung una ngunit nararamdaman niyang napapikit ako, mas naging malalim at malambing ang paghalik niya sa akin. 5 taon ang lumipas. Congratulations Mr. and Mrs. Filon. Mabuhay ang bagong kasal. Sigaw ng pari matapos ang seremonyas ng kasal. At dito nga kami dinala ni Alvaro sa tapat ng altar matapos ang 5 taon, 5 buwan na rin akong buntis at sa mga nagdaang taon ay naging kaagapay namin ng isa't isa magpatakbo ng aming negosyo kasama na rin ang pagbabago para sa plantasyon. Bawat pagdaan ng oras, araw, buwan o taon, mas lalong lumalalim ang pagmamahalan namin sa isa't isa. Nagpapasalamat ako sa Panginoon at binigyan niya ako ng kagaya ni Alvaro. Siya ang buhay ko at ang magiging anak namin. Sabay naming pinagmasdan at hinimas ang aking tiyan. Ito ang dakilang rason ng aming pagmamahalan.